Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1711 hanggang 1720. Ang matanda ay hindi nagtitiwala. Ang hitsura ni Mei Xiying ay nagpasaya rin kay Yang Yiyo. Para sa kanya, sa wakas ay natagpuan niya ito, inalis ang pag-aalala, at binigyan ng paliwanag si Sister Mei. Nang magkita ang dalawang panig, natural na nagkaroon ng pagsabog ng emosyon. Siyempre, sa presensya ni Lola Shenfeng at Little Phoenix, hindi nagtagal ang emosyonal na catharsis. Para naman kay Mei Xiying, itinuring niyang nakilala ang kanyang mga kamag-anak. Siya ay nagmula sa lupa, sa mundo ng bundok at dagat, at pagkatapos ay sa mundo ng paglilinang at sa maliit na mundo ng demonyo. Sa katunayan, ang kanyang landas sa paglilinang ay hindi kasing hirap ng iba. Ang kaibahan ay pagkatapos na dumating sa maliit na mundo ng demonyo, siya ay nagsasanay sa pag-iisa. Matapos ang daan-daang taon, hindi may iwasang menos siya at mamimiss ang kanyang mga kamag-anak. Natural na maging masaya na makitang muli si Yang Yiyo. Pagkatapos aliwin si Mei Xiying, tinanong siya ni Yang Yiyo, "Yinger, lumabas ka na ba para makita ang iyong kapatid?" Umiling si Mei Xiying, at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha, sinabing, "Hindi pa. Hindi pa kita nakikita. Hinihintay kita, Kuya Yang, na lumabas." Sa katunayan, siya ay lumabas mula sa pag-iisa 30 taon na ang nakalilipas. Matapos marinig ang sinabi ni Lola Shenfeng tungkol sa pagdating ng kanyang kapatid at ni Yang Yiyo, lalabas sana siya upang makita ang kanyang kapatid, ngunit hindi nagmamadali si Lola Shenfeng. Patuloy niyang ikanintal sa kanya, o sinabi sa kanya na hintayin si Yang Yiyo na lumabas sa pag-iisa, at pagkatapos ay humingi ng isang bagay kay Yang Yiyo, o humingi sa kanya ng isang bagay. Matapos makinig sa mga salita ni Lola Shenfeng, alam ni Mei Xiying na si Yang Yiyo ay dinala ng maliit na phoenix sa ikatlong kuweba. Ang ikatlong kuweba ay ang pinakamahalagang lugar para sa Shenfeng clan. Maliban sa phoenix, walang ibang makapasok, ngunit pumasok si Yang Yiyo. Dahil dito ay labis na nabalisa si Lola Shenfeng. Kaya marami siyang sinabi, at mahigit 30 taon siyang naghintay ng hindi lumabas. Naiintindihan din niya ang mga alalahanin ni Lola Shenfeng. Natatakot siya na ang mga kayamanan sa ikatlong kuweba ay maaga ni Yang Yiyo at ng maliit na phoenix. Ayon kay Lola Shenfeng, ang treasure box sa ikatlong kuweba ay isang mahalagang pamana na iniwan ng mga ninuno ng Shenfeng clan, na may kaugnayan sa pagtaas at pagbagsak ng Shenfeng clan. Sinabi niya sa kanya na hintayin si Yang Yiyan at ang maliit na phoenix na lumabas at humanap ng paraan para maibalik ito. Bilang karagdagan sa kahon ng kayamanan, maaaring may iba pang mga kayamanan sa ikatlong kuweba, na kahit si Lola Shenfeng ay hindi alam, at kailangan nilang lahat na makipag-ayos, kung sakaling hindi sila ibigay ni Yang Yiyan at ng maliit na phoenix. Siyempre, pangunahin itong si Yang Yiyan, dahil ang maliit na phoenix ay nakikinig kay Yang Yiyan. Kaya si Lola Shenfeng ay sabik na naghihintay kay Yang Yiyan at sa maliit na phoenix sa loob ng higit sa 30 taon. At siya ay naghihintay kasama si Lola Shenfeng, at hindi lumabas upang makita ang kanyang kapatid na babae si Sister Mei. Gayunpaman, ayon sa kanyang pangunawa kay Yang Yiyan, kung siya ay magsasalita ng maayos, kung mayroon talagang isang bagay sa ikatlong kuweba, at kakausapin siya ng mabuti, tiyak na ibabalik niya ito. Sa halip, pakiramdam niya ay pinagkakaabalahan niya si Lola Shenfeng. Gayunpaman, si Lola Shenfeng ay gumawa ng isang pabor sa kanya, na katumbas ng kanyang buhay na iniligtas ni Lola Shenfeng, kaya dapat niyang ibigay ang kanyang mukha. Bagamat medyo nagmamakaawa si Lola Shenfeng, at nagpahayag pa ng kanyang intensyon na kumilos laban kay Yang Yiyan kung may mangyari, hindi pa rin umimik si Mei Xiying, ngunit mayroon siyang ibang sukat sa kanyang puso. Nang tanungin ni Yang Yiyan si Mei Xiying, pinagmamasdan din niya ang ekspresyon ni Lola Shenfeng. Nalaman niyang puno ng komplikado ang mga mata ni Lola Shenfeng sa sandaling ito. Napatingin siya sa kanya at sa Little Phoenix pagkalabas niya. Pagkatapos 30 taon, naisip ni Yang Yiyan na si Sister Mei at Dower ay naghihintay sa labas at nababalisa, kaya dapat siyang lumabas ng mabilis. Wala siyang anumang makasariling pag-iisip, at hahayaan niya ang Little Phoenix na ibigay ang kahon ng kayamanan kay Lola Shenfeng mamaya. Shanhong. Ibinuko ni Yang Yiyan ang kanyang bibig at sinenyasan ang Little Phoenix na kunin ang kahon ng kayamanan at ibigay ito kay Lola Shenfeng. Tumango ang maliit na phoenix, iniunat ang kanyang kamay, at isang kahon ng kayamanan ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Yiyan sa makajos na lola ng phoenix, "Senyor, ito ang kahon ng kayamanan sa ikatlong kuweba. Ngayon ay ibibigay ko ito sa iyo." Bilang karagdagan, sa ikatlong kuweba, ang maliit na phoenix ay nakakuha ng apoy ng banal na phoenix. Ito ang pagkakataon ng maliit na phoenix. Mayroon ding 3 balahibo ng phoenix. Mayroon ding mga balahibo ng phoenix sa pangatlo. Wala akong iba. Frank ang sabi ni Yang Yiyan. Kinuha niya ang treasure box mula sa maliit na phoenix at ibinigay ito sa Godly Phoenix Granny.
Sa sandaling ito, ang mga mata ng makajos na lola ng Phoenix ay kumislap ng may kinang. Kinuha niya ang treasure box sa kanyang kamay at binuksan ito gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Nang tanggayan ng kanyang kamalayan ang pagpasok ng Jade sa loob, agad siyang ngumiti. Ang Jade. Ang mga slip sa treasure box ay ang lahat ng mga pamana ng makajos na Phoenix Clan. Alam niya ito ng malinaw mula sa mga tala sa mga Class Eco. Iniwan ito ng unang henerasyon ng mga ninuno ng Godly Phoenix. Ito ang tunay na backup ng lahat ng mga mana ng makajos na angkan ng Phoenix. Ito ay dahil sa takot na balang araw ang dugo ng makajos na angkan ng Phoenix ay magiging manipis at ang mana ay masira. Gamit ang inheritance backup na ito, ang inheritance ng buong Godly Phoenix Clan ay maaaring magpatuloy muli. Pero ang problema ngayon ay hindi alam ni Lola Shenfeng kung totoo ba o hindi ang sinabi ni Yang Yian. Dagdag pa sa sinabi niya, may iba pa ba sa ikatlong kuweba? Para kay Lola Shenfeng, hindi ito naniniwala sa sinabi ni Yang Yian. Naisip niya na ang ikatlong kuweba ang pinakamahalagang kuweba para sa buong angkan ng Shenfeng. Hindi naniniwala si Lola Shenfeng na napakaraming bagay, o naghinala siya na nakakuha si Yang Yian ng mas maraming bagay, ngunit itinago lamang ang mga ito. Ngunit sa sandaling ito, matapos makuha ang inheritance backup na nakumpleto ng Shenfeng clan, pansamantala niyang pinigilan ang kanyang iniisip. Hindi lamang iyon, nais din niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Yang Yian. Sa ngalan ng Shenfeng clan, nagpapasalamat ako sa iyong kamahalan at Panginoon Yang. Salamat. Yumuko si Lola Shenfeng at sumaludo. Umiwas si Yang Yian at sinabing, hindi ako gaanong nakatulong. It was all the credit of the little Phoenix. Hindi gumalaw ang maliit na Phoenix, at mahinahong tinanggap ang pagsaludo mula kay Lola Shenfeng. Ngunit pagkatapos ay muli, ang maliit na Phoenix ay talagang matiis ito. Una, nakuha ng maliit na Phoenix ang inheritance Jade Sleep para sa Shenfeng clan. Pangalawa, ang maliit na Phoenix ay isang banal na ibong Phoenix, at higit na isang Diyos ng Shenfeng clan, at karapat-dapat sa pasasalamat ng lola ng Shenfeng. Pagkatapos ng kaunting kagandahang loob, sinabi ni Yang Yiu, Tara, labas tayo, para hindi mabalisa ang kapatid mo. Ang pangungusap na ito ay sinabi kay Mei Xiying, at gayon din sa lola ng Shenfeng. Paanong hindi nakita ni Yang Yiu ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng lola ng Shenfeng noon? Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Anyway, sinabi niya ang totoo sa ikatlong kuweba ng Shenfeng clan, at malinis ang budi niya. Kung maniwala man ang lola ng Shenfeng o hindi, hindi niya ito makontrol. Sige, gusto ko rin makita ang kapatid ko. Sagot ni Mei Xiying. Shanhong, alis na tayo. Hinawakan ni Yang Yiu ang kamay ng maliit na Phoenix at naglakad palabas. Diretsyong sinundan siya ni Mei Xiying. Sa sandaling ito, ang lola ng Shenfeng ay may napakapangit na mukha. Sa pagtingin sa likuran ni Yang Yiu, Mei Xiying at ang maliit na Phoenix na naglalakad palabas, galit na galit siya. Natural na hindi siya maniniwala sa sinabi ni Yang Yian, at hindi naniniwala na hindi siya nakakuha ng iba pang kayamanan mula sa ikatlong kuweba. At si Mei Xiying, na napromote niya at nagpas siyang maging kahalili sa hinaharap ng Shenfeng clan, ay hindi nakinig sa kanya. Sa nakalipas na 30 taon, marami siyang naitanim sa Mei Xiying. Isang ideya lang, ang maghanap ng paraan para makakuha ng mga salita mula kay Yang Yian at hayaan siyang ibigay ang lahat ng nakuha niya mula sa ikatlong kuweba, ngunit ngayon ay tila walang balak si Mei Xiying na makakuha ng mga salita mula kay Yang Yian, paano siya hindi magagalit? Gayunpaman, nang makitang malayo na ang napuntahan ng tatlong tao, walang pagpipilian si Shenfeng Granny kundi sundan sila at pag-usapan ito sa labas. Anyway, sa puso ni Shenfeng Granny, ito ang tahanan ng Shenfeng clan. Si Yang Yian ay magbibigay ng ilang mukha pagkatapos ng lahat, tama ba? May posibilidad din na kapag nandoon ang lahat ng miyembro ng clan, kahit naruroon ang Di-Fairy, bibigyan niya ng mukha para lumabas. Paglabas nila, napakabilis, at lumabas sila sa sagradong lugar ng Shenfeng clan sa loob ng mahigit 10 minuto. Yanzi. Tumili. Gaya ng inaasahan, paglabas nila, nakita nila sina Meijia at Daor na may mga mukha na nag-aalala. Nang makita nilang ligtas silang lumabas, napasigaw sila sa gulat. Sister Mei made you worry, napamulat si Yang Yiu sa harap ni Sister Mei. Dama po si Daor sa kanyang balikat. I'm glad you're okay. It's been more than 30 years. I was so worried. Sabi ni Ate Mei. Hehe, Sister Mei, tingnan mo kung sino ang nasa likod mo. Ngumiti si Yang Yiu at lumayo. Yinger. Nagulat si Sister Mei. Ate. Humakbang si Mei Xiying. Ang dalawang magkapatid na hindi nagkita sa loob ng daan-daang taon ay sa wakas ay nagkita, niyakap ang isa't isa at umiyak sa tuwa. Tumayo si Yang Yiu sa isang tabi at ngumiti. Masaya rin siya para sa magkapatid. Ngunit sa oras na ito nalaman niya na ang Shenfeng Granny na lumabas ng kuweba ay nakatingin sa malayo. Hindi sinasadyang sinundan ni Yang Yiu ang tingin ng Shenfeng Granny,
ngunit naging malungkot ang kanyang mukha. Dumating na ang lahat ng mga master ng Shenfeng clan sa di kalayuan. No more, no less, sila ang mga taong pumunta sa Shenfeng Clan Hall sa unang araw. Sa oras na ito, ang mga master na ito ng Shenfeng Clan ay nagtipon-tipon. Ano ang kanilang gagawin? Kahit ang tanga ay nakikita. Walang tiwala sa akin ang matandang lalaki. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Chapter 1712 Hindi mahirap para sa akin na patayin ka. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at walang sinabi. Naisip niya, abangan natin, sana nag-o-overthink siya. Kung talagang nanggugulo ang Shenfeng Clan para sa kanya, huwag mo siyang sisihin sa pagiging malupit. Kahit na ang Shenfeng Bianan ay isang master ng ika-6 na antas, siya ay isang mahusay na perpekto lamang ng pataas na kaharian, ngunit hindi siya natatakot. Dahil ang maliit na phoenix ay nasa kanyang tabi, ang kasalukuyang apoy ng maliit na phoenix ay sapat na upang masunog at magbanta sa antas ng sirkulasyon. Bilang karagdagan, ang Bee Fairy ay nasa maliit na mundo ng demonyo. Sa relasyon sa Bee Fairy, ang biyanang Shenfeng ay hindi nang ahas na maging masyadong mapangahas. Pangunahing nakasalalay ito sa kung ano ang gustong gawin ng biyanang Shenfeng. Ngunit sa paghusga mula sa sitwasyon, ang mga master na ito ng Shenfeng Clan ay dumating sa oras na ito, halatang hindi siya nakitang lumabas sa retreat. At ang ina ni Shenfeng. Malabo ang mga mata ng in-law, na nagpaparamdam sa kanya na ito ay isang magandang bagay. Sa oras na ito, sina Mei Jia at Mei Xiying, ang dalawang magkapatid, ay nagsasalita sa mahinang boses, na nagkukwento ng kanilang sariling mga karanasan. Sa isang kisap mata, lumapit sa kanila ang mga master ng Shenfeng Clan. Tiningnan ito ni Yang Yiu, at ang mga master na ito ng Shenfeng Clan ay pinalibutan sila ng sinasadya o hindi sinasadya. Isa-isang tumayo roon nang walang sinasabi. Sa sandaling ito, ang Divine Phoenix Granny ay naglalakad patungo sa kanila ng hakbang-hakbang. Si Yang Yian ay nakatayo sa harap ng magkapatid na may sinasadya o hindi sinasadya. Gaya ng inaasahan, sumunod na nagsalita ang Divine Phoenix Granny. Nakangiti siyang tumingin kay Yang Yian at sinabing, Saint Lord Yang, maaari mo bang ipakita sa akin ang iba pang mga kayamanan na nakuha mo at ng iyong kamahalan sa ikatlong kuweba? Sa sandaling ito, natawa din si Yang Yian at sinabing, anong kayamanan ang gusto mong makita, Senior? Ang tunay na kayamanan ay ang treasure box. Hindi pa namin ito nakikita ni Little Phoenix. Paano mo ito maipapakita sa akin? Bagaman. Nakangiting nagsasalita si Yang at sinipa ang bola, malamig na ang tono nito, dahil alam niyang hindi pa rin naniniwala ang Divine Phoenix Granny sa sinabi niya noon at naisip na may iba pang kayamanan sa ikatlong kuweba. Haha, Saint Lord Yang, nagbibiro ka. Ang tunay na kayamanan ay nasa Saint Lord Yang, ngunit ang mga ito ay mga bagay ng ating Divine Phoenix Clan. Hindi naman masyadong marami ang hiling ko, di ba? Huwag ka nang bumalik, gusto mo lang tingnan. Paanong si Saint Lord Yang ay nasa teritoryo ng aking Divine Phoenix Clan at hindi man lang matugunan itong munting kahilingan ko? Kinaikit ng Divine Phoenix Granny ang kanyang mga mata at sinabing. Sa oras na ito, hindi pa nagsasalita si Yang Yian, ngunit ang Little Phoenix ay naguguluhan na at sinabing, ikaw matandang babae ay napaka hindi makatwiran. Ang aking kapatid na lalaki ay mabait na ibinalik ang kayamanan na kailangan mo sa iyong Shenfeng Clan, ngunit ikaw ay napakabastos. Sino ka sa palagay mo? How dare you threaten my brother? Hindi mo ba kayang bayaran ang teritoryo ng iyong Shenfeng Clan? To put it bluntly, lingkod lang kayo ng Phoenix Clan ko. Gusto mo pa bang magrebelde? Ang pagbuka ng bibig ni Little Phoenix ay agad na nagpaten sa kapaligiran. Naramdaman din ni Mei Xiying at Sister Mei na may mali. Alam ni Mei Xiying kung ano ang iniisip ni Lola Shenfeng, at hindi siya sigurado kung kikilos siya, kaya mabilis niyang sinabi, Lola, kilala ko si kapatid na Yang. Dahil sinabi niya na walang iba pang mga kayamanan, kung gayon ay dapat na walang mga kayamanan. Mangyaring huwag magalit. Hindi alam ni Mei Xiying ang kasalukuyang cultivation ni Yang Yiu, ngunit alam niya ang lakas ng cultivation ni Lola Shenfeng. Sa mga mata ni Mei Xiying, si Lola Shenfeng ay isang taong may malalim na paglilinang, at natatakot siya na mahulog siya kay Yang Yiu. Kung kikilos si Lola Shenfeng, magdurusa ang kanyang kapatid at si Yang Yiu. Isang malutong na tunog ang umalingaw sa buong venue. Sa sumunod na sandali, si Mei Xiying ay sinampal ni Lola Shenfeng, at 5 malinaw na marka ng daliri ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Sumigaw si Mei Xiying at ibinagsak ni Lola Shenfeng sa lupa, na may dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ate! Galit na galit si Sister Mei, ngunit hindi siya kumilos. Pumunta siya para alalayan si Mei Xiying. Hindi siya kumilos dahil alam niyang nandoon si Yang Yiu, at natural niyang bibigyan ng hustisya ang kanyang kapatid. Agad na napuno si Yang Yian ng layuning pumatay. Hindi niya inaasahan na ang walang kamatayang matandang babae, si Shenfeng, ay sasalakayin si Mei Xiying.
Sa oras na ito, sinigawan ni Shenfeng si Mei Xiying sa malamig na boses, ikaw na walang utang na loob na lobo, naging mabait ako na hanapin ka mula sa mundo ng paglilinang at dinala ka sa angkan ng Shenfeng. Kung hindi, nalipol ka sa mundo ng paglilinang. Ako ang nagbigay sa iyo ng posisyon ng Saint ng Shenfeng Clan, at hinayaan kang pumasok sa banal na lupain ng Shenfeng Clan para magsanay, para magkaroon ka ng cultivation level na maihahambing sa isang Mahayana. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ikaw. Talagang nagsalita para sa isang tagalabas. Alam mo ba na isang magnanakaw ang pumasok sa bahay at kinuha ang pinakamahalagang kayamanan ng aming Shenfeng Clan? Kung hindi ka tumulong upang maibalik ito, mayroon ka pa ring lakas ng loob na makipag-usap. Ngayon, tatanggalin ko ang iyong posisyon bilang santo ng Shenfeng Clan at aalisin ko ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Habang nagsasalita siya, sumugod si Shenfeng patungo kay Mei Xiying, na parang aalisin niya ang kultibasyon ni Mei Xiying. Sa wakas ay gumawa ng hakbang si Yang Yian. Boom! Kinuha niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at nilaslas ang Divine Phoenix Granny ng buong lakas. Sa isang dagandong, nagsagupaan ang dalawa at isang malakas na dagandong ang sumabog. Si Yang Yian ay umatras ng 7 o 8 metro. Nakatayo pa rin doon ang Divine Phoenix Granny nang hindi gumagalaw, ngunit puno ng gulat ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Yang Yian. Hindi niya inaasahan na si Yang Yian, isang maliit na cultivator sa Ascension Realm sa kanyang paningin, ay magkakaroon ng ganoong lakas. Nabangga niya ang kanyang ulo, ngunit umatras lamang ng 10 metro at hindi mukhang nasugatan. Kung ito ay sinumang iba pang nagtatanim ng Ascension Realm, kahit na ang kalaban ay nasa antas ng Great Perfection, siya ay papatayin ng kanyang palad. Dahil siya ay maihahambing sa isang 6 na turn na nakakalat na immortal, malayo sa pagiging maihahambing sa Ascension Realm Cultivator. Ngunit nabangga ni Yang Yian ang kanyang ulo at magaling siya. Gusto rin ng Divine Phoenix Granny na patayin si Mei Xiying para takutin si Yang Yian at hayaang kunin ni Yang Yian ang mga kayamanan na nakuha niya mula sa Divine Phoenix Clan. Palagi siyang naniniwala na kinuha ni Yang Yian ang mahahalagang kayamanan mula sa Divine Phoenix Clan. Kung hindi siya nag-aalala tungkol sa Bee Fairy, ang Divine Phoenix Granny ay direktang pinatay si Yang Yian. Kaya't gusto ng Divine Phoenix Granny na harapin si Mei Xiying, upang takutin si Yang Yian at kusang loob na ibigay sa kanya ang mga kayamanan na kabilang sa Divine Phoenix Clan. Bagamat si Mei Xiying ang pinagtuunan niya ng pansin sa paglilinang, sa opinyon ng Divine Phoenix Granny, kumpara sa mga kayamanan sa ikatlong kuweba, wala si Mei Xiying, dahil nakuha na niya ang Inheritance Jade Sleep. Sa Inheritance Jade Sleep, hindi mahalaga kung mayroon nito o wala si Mei Xiying, at hindi ito kasing halaga ng mga kayamanan sa ikatlong kuweba. Ngayon ay direktang nakaharap niya si Yang Yian. Sa oras na ito, pinaikit ng Divine Phoenix Granny ang kanyang mga mata at tinitigan si Yang Yian. Ang kanyang isip ay karera, iniisip ang tungkol sa mga kalamangan at kahinaan. Maganda ang relasyon ni Yang Yian sa Bee Fairy, na kinatakutan niya, ngunit inisip din niya na kailangan ng Bee Fairy ang tulong niya para pabulaanan ang Nine-Tailed Immortal Mansion, at paano may kukumpara ni Yang Yian, isang maliit na Ascension Realm Cultivator, sa kanya, isang 6th-turn Master. Kaya naisip ng Phoenix Goddess na kahit napatayin niya si Yang Yiu ngayon, dapat ay ayos lang. Sa karamihan, ang Bee Fairy ay darating at sisihin siya. Hanggat gustong pumasok ng Bee Fairy sa Nine-Tailed Immortal Palace, kailangan niyang umasa sa kanyang pagkakakilanlan at angkan. Ang Bee Fairy ay hindi mahuhulog sa kanya, isang ika-6 na pag-iral, para kay Yang Yiu, isang maliit na nagtatanim ng Ascension Realm. Pagkatapos pag-isipan ito, ang Phoenix Goddess ay may layuning pumatay at malamig na sinabi, ano ang ibig sabihin ni Saint Yang? Tinuturuan ko ng leksyon ang nakababatang henerasyon ng aking angkan, kasalanan mo ba? Natawa si Yang Yiu nang marinig niya ang walang hiyang mga salita ng Phoenix Goddess. Alam ng matandang immortal na ito na kilala nila ni Mei Xiying ang isa't isa, ngunit sinabi pa rin niya ito. Siya. Naramdaman din niya ang nakamamatay na hangarin na nagmumula sa matandang babae, at alam niyang ang matandang immortal na ito ay malapit nang tumalikod sa kanya. Ngunit ito ay tama lamang para sa kanya. Siya ay tumawa at sinabi, sa wakas ay tatalikuran mo na ba ako, matandang immortal? Dapat alam ko na hindi ko ibibigay sa iyo ang kahon ng kayamanan. Sinabi ko sa iyo na walang iba maliban sa kahon ng kayamanan at ang maliit na phoenix na nakakuha ng apoy ng phoenix at mga balahibo ng phoenix. Tumanggi ka pa ring sumuko. Handa kang patayin si Yinger para sa isang hindi tiyak na hula sa iyong puso. Ikaw ay talagang matanda na walang kamatayan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, papatayin kita ngayon. Huwag isipin na ikaw ay hindi magagapi dahil lamang sa ikaw ay may antas ng paglilinang na maihahambing sa ika-6 na antas na immortal. Hindi mahirap para sa akin na patayin ka. Sinasabi ko rin sa iyo na si Mei Xiying ay aking kamag-anak, at ang kanyang kapatid na babae ay ang aking asawa, si Yang Yiu. Sa tingin mo ba nakikialam ako sa negosyo ng iba?
Tinitigan niyang Yiyo si Lola Shenfeng na may galit na tingin. Sa susunod na sandali, si Lola Shenfeng ay tumawa ng malakas, ngunit siya ay bumulong ng masama, hahaha. Yang Yiyo, gusto mo ba akong patayin? Tanong ni Lola Shenfeng na parang nakarinig ng isang malaking biro. Huminto siya at malamig na sinabi, nasa great perfection ka lang ng Ascension Realm. Huwag mong isipin na masyado kang makapangyarihan. Wala kang pinagkaiba sa langgam sa paningin ko. Kung iniisip mo na hindi kita ng ahas na patayin dahil pamilyar ka sa Bee-Fairy, nagkakamali ka. To tell you the truth, inimbitahan ako ng Bee-Fairy sa Immortal Palace. Kung walang mga master na kasama ko, hindi sigurado ang Bee-Fairy. At ikaw ay nasa Ascension Realm lamang. Sa tingin mo ba tatalikuran ako ng Bee-Fairy para sa iyo? Anong biro? Kabanata 1713 ang mga kaukulang kaharian ng mga maluwag na immortal at ng immortal na mundo na immortal. Tiningnan ni Yang Yian ang sinabi ni Lola Shenfeng, at bigla siyang tumawa. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, Sister Jier, narinig mo, lumabas ka kung narinig mo. Haha, ang talino mo. Pagkahulog ng mga salita, lumitaw ang Bee-Fairy sa parang, na parang lumabas sa ere. Natuklasan ni Yang Yian na ang Bee-Fairy ay nagtatago sa pinangyarihan noon pa man. Siyempre, hindi siya ang nakatuklas nito, ngunit si Master Yun Changxi ang nakatuklas ng pagkakaroon ng Bee-Fairy. Sa kasalukuyang cultivation ni Yang Yian, hindi pa rin niya mahanap ang pagtatago ng Bee-Fairy, isang tunay na demonyong engkanto. Ngunit para sa matandang si Yun Changxi, kahit na mas mataas ang cultivation ng Bee-Fairy, mahahanap pa rin niya ito. Kaya pagkatapos marinig ni Yang Yian na lalabanan siya ni Lola Shenfeng, ngumiti siya at sinabi sa hangin na hayaang lumabas si Sister Jier. Sa susunod na sandali, lumitaw ang Bee-Fairy sa field. Sa sandaling ito, hindi maganda ang mukha ni Lola Shenfeng, dahil pakiramdam niya ay may mali. Sa sandaling lumabas ang Bee-Fairy, kinausap niya si Yang Yian, at tila hindi karaniwan ang relasyong ito. Ang Divine Phoenix Granny ay medyo nalilito tungkol sa iniisip ng Bee-Fairy ngayon. Gayunpaman, iniisip ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan nila ni Yang Yian, gumaan ang pakiramdam ng Divine Phoenix Granny. Naisip niya na ang Bee-Fairy ay hindi lalaban sa kanya para kay Yang Yian. Kaya't ngumiti ang Divine Phoenix Granny at naglakad patungo sa Bee-Fairy upang batiin siya, "Meet Senior Bee-Fairy, ang Bee-Fairy, na." Nakangiting binati si Yang Yian, ibinaling ang kanyang ulo sa Divine Phoenix Granny sa sandaling ito. Ang kanyang mukha ay kasing kulimlim ng tubig at sinabing, "Feng Qishuan, papatayin mo ba ang aking kapatid na si Yun?" Bilang. Nang lumabas ang pangungusap na ito, ang mukha ng Divine Phoenix Granny ay nagbago ng husto. Paano niya maiintindihan ang ugali ng Bee-Fairy sa panahong ito? Malinaw na pinili ng Bee-Fairy si Yang Yian sa pagitan nila ni Yang Yian. Minaliit niya ang bigat ni Yang Yian sa puso ng Bee-Fairy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Bee-Fairy ay magiging sobrang hilig kay Yang Yian, na naging dahilan upang ang Divine Phoenix Granny ay nawala ng sagot sa ilang sandali, at nag-aalinlangan na nagsabi, "Hindi. Ako, Humph, matapang ka, ngayon papatayin muna kita." Sa oras na ito, ganap na nagbago ang Bee-Fairy. Alam na alam niya kung anong uri ng potensyal na mayroon si Yang Yian. Not to mention one Divine Phoenix Granny, kahit 10 sa kanila ay hindi maihahambing. Bukod dito, ang relasyon nila ni Yang Yian ay hindi simple. Hindi pa banggitin na iniligtas ni Yang Yian ang kanyang buhay sa Immortal King na si Lan Xin. Ang katotohanan lang na nakuha ni Yang Yian ang soul inheritance ng Immortal King na si Lan Xin ay nagkaroon ng relasyon sa Immortal King na si Lan Xin. Walang mas nakakakilala sa Immortal na Haring Lan Xin kaysa sa kanya. Bagaman mahabang panahon na ang lumipas, at hindi tiyak kung naroon pa rin siya pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo, ngunit alam ng Bee-Fairy na ang Immortal King na si Lan Xin ay may napakalalim na background sa mundo ng mga engkanto. Yang Yian ay katumbas ng inheritance disciple ng Immortal King na si Lan Xin. Siyempre, medyo marginal ang ganitong uri ng pamana, pero ano? Hanggat pupunta si Yang Yian sa mundo ng mga engkanto sa hinaharap, tiyak na makikilala siya ng kapangyarihan ng Immortal King na si Lan Xin. Kaya't papatayin ng Bee-Fairy ang God Phoenix Granny nang walang pag-aalinlangan, at hindi sasaktan si Yang Yian. Bilang karagdagan, ang pangunahing punto ng susunod na paglalakbay sa Nine-Tailed Immortal Mansion ay kailangang umasa ang Bee-Fairy sa kapangyarihan ng Little Phoenix, hindi sa kapangyarihan ng God Phoenix Granny. Ang paghila sa Diyos na lola ng Phoenix ay isa pang tao upang ibahagi ang pressure sa kanya. Ginagawa nito. Hindi bagay sa Bee-Fairy kung meron man o wala. Sa kabaligtaran, ang lahat ay madali hanggat ang Little Phoenix ay nasa paligid. Sa ganitong mga kalagayan, natural na tutulungan ng Bee-Fairy si Yang Yian. Ngunit ang mga salita ng Bee-Fairy ay lubos na natigilan sa Diyos sa Phoenix. Ang susi ay ang Bee-Fairy pa rin ang uri ng tao na ginagawa ang kanyang sinasabi.
Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang pumunta sa Bee Fairy. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Yang Yian, Sister Jeer, maghintay. Nang marinig ng Bee Fairy na magsalita si Yang Yian, sa wakas ay tumigil siya at tumingin kay Yang Yian. Hintayin mo lang akong kumilos. Ito ang sinabi ng Bee Fairy sa harap ng lahat. Naging itim ang mukha ng Diyosa Phoenix. Tumingin si Yang Yian sa Bee Fairy at ngumiti, bakit gumamit ng butcher knife para pumatay ng manok? Sister Jeer, panoorin mo lang. Dahil ibinaling nila ang kanilang mga mukha at tumangging makilala ka, naghahanap sila ng gulo sa akin, Yang Yian, kaya ako na mismo ang lulutasin. Tinanggihan ni Yang Yian ang kabaitan ni Yang Yian. Dahil may kakayahan siyang lutisin ito. Siya. Gusto rin niyang sabihin sa Bee Fairy na tama ang pagsuporta mo sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Ang Bee Fairy ay tumingin kay Yang Yian na may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit nangangahulugan ba iyon na magagawa mo ito? Sa susunod na sandali, nakita ng Bee Fairy ang isang kalmado at kumpiyansang tingin sa mga mata ni Yang Yian. Nagpipigil kasi ang diwata ng bubuyog sa kanyang sasabihin. Naisip niya na kung hindi siya matalo ni Yang Yian, siya ang kikilos. Anyway, hindi maaaring pahirapan si Yang Yian. Sa katunayan, nang sabihin ni Yang Yian na haharapin niya ang Shenfeng Granny, medyo hindi kumpiyansa ang Bee Fairy, dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Si Yang Yian ay nasa Ascension Realm, ngunit ang Shenfeng Granny ay isang master ng ika-6 na antas. Ang punto ay ito ang Little Demon Realm at ang tahanan ng Shenfeng Clan. Ito ay sariling teritoryo ng Shenfeng Granny. Ang lakas ng cultivation na lumalampas sa ikatlong antas dito ay hindi pinipigilan sa ilalim ng Heavenly Dao. Sa makatuwid, ang Shenfeng Granny ay maaaring gumamit ng 100% ng kanyang ika-6 na antas ng lakas sa Little Demon Realm. At si Yang Yian ay isang cultivator na naabot ang mahusay na pagiging perpekto ng Ascension Realm. Sa pag-aalala sa kanyang puso, ang diwata ng bubuyog ay nakatayo sa isang tabi, handang suportahan si Yang Yian anumang oras. Ngunit ang dahilan sa sandaling ito ay nakikipag-usap siya sa matanda sa kanyang isipan. Ikaw na matanda, masyado ka bang naglalaro sa pamamagitan ng paghiling sa akin na diretsyong harapin si Lola Shenfeng? Dapat mong malaman na si Lola Shenfeng ay katumbas ng isang ika-6 na Turnless Immortal. Sigurado ka bang kaya ko siyang talunin? Hindi pa banggitin ang Bee Fairy, kahit si Yang Yiu mismo ay nag-alinlangan kung kaya niyang talunin ang Bee Fairy sa kanyang lakas. Ang susi ay sinabi sa kanya ng matanda sa kanyang isipan noon na okay lang na direktang makipaglaban kay Lola Shenfeng, at hindi na kailangang matakot. You brat, hindi ka pa rin ba naniniwala sa master mo? With your master here, let alone 6 Turnless Immortal, kahit Immortal King na naman yan, pwede ka ng master mo na patayin siya. Tingnan mo ang kakulangan mo sa kakayahan, wala ka talagang silbi. Walang pag-aalinlangan na nagmura si Yun Changxi. Gayunpaman, si Yang Yiu ngayon ay may malaking katanungan sa kanyang puso. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kaharian ng isang maluwag na walang kamatayan at isang walang kamatayan ay mabuti para sa isang paghahambing ng kanyang sariling lakas, kung hindi man siya ay talagang walang tiwala sa kanyang puso. Sa katunayan, Yang Yiu. Tanong nito sa matanda noong nakaraan, ngunit sa sinabi ng matanda, hindi ka man lang natutong maglakad, at gusto mo pang tumakbo. Bakit tinatanong ang mga tanong na iyon? Hindi magandang bagay na malaman na ang iyong paglilinang ay masyadong mababa, na makakaapekto sa iyong estado ng pag-iisip. Ngunit ngayon ay maganda ang pakiramdam ni Yang Yiu tungkol sa kanyang sarili, kaya dapat niyang malaman, o maunawaan. Hindi niya maiwasang magtanong ng direkta, matanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang kaharian ng mga nagkalat na immortal at immortal ngayon? Anong antas ang katumbas ng ika-6 na antas na nakakalat na immortal? Magkakaroon ako ng ideya sa aking isipan. Hindi nagmura si Yun Changxi sa pagkakataong ito at direktang nagsabi, ang ika-4 na antas na nakakalat na immortal ay katumbas ng pinakamababang antas na immortal sa mundo ng mga engkanto ang Celestial na Immortal. Pagkatapos ng Celestial Immortal ay ang tunay na Immortal, at pagkatapos ay ang gintong Immortal. Ang tunay na Immortal ay katumbas ng ika-5 antas na nakakalat na Immortal, at ang gintong Immortal ay katumbas ng ika-6 na antas. Gayunpaman, sa mundo ng mga cultivator, ito man ay ang mga nakakalat na immortal o mga bloodline cultivator na umabot sa mga antas na ito, ang kanilang mga kaharian ay katumbas ng katulad ng sa mga immortal, ngunit hindi nila maabot ang lakas at paglilinang ng mga tunay na nilalang sa mundo ng mga engkanto. Bakit? Tanong ni Yang Yiu. Dahil ang kapangyarihan ng langit at lupa sa dalawang mundo ay magkaiba, ang espiritual na enerhiya na ginagamit ng mga magsasaka sa mundo ng paglilinang ay hinihigop, habang ang kapangyarihan ng mga immortal sa immortal na mundo ay hinihigop. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay parang langit at lupa, at sila ay hindi kahit na sa parehong antas.
Ang anumang antas ng nakakalat na mga immortal ay hindi maihahambing sa mga immortal ng parehong antas bago sila pumunta sa immortal na mundo upang tanggapin ang reception pool upang linisin ang kanilang utak at buhok, at ibahin ang anyo at ganap na baguhin ang kanilang immortal na katawan. Sabi ni Yun Changxi sa malalim na boses. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo ang kaukulang mga kaharian ng mga nakakalat na immortal at immortal sa immortal na mundo. Gayunpaman, sinabi ng matanda na ang antas ng ika-6 na antas na nakakalat na mga immortal ay katumbas ng mga gintong immortal sa immortal na mundo, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang mga kaharian pagkatapos noon. Kaya hindi niya maiwasang magtanong, paano ang mga nasa likod? Sinabi ni Yun Changxi, nakakainis ka ba, bata? Natural na malalaman mo ang mga lupain sa likod pagkatapos mong pumunta sa Fairyland. Ngayon, sa mundo ng paglilinang, maging ito man ay ang maliit na mundo ng demonyo o ang nakakalat na isla ng engkanto, lahat sila ay itinuturing na nasa antas ng mundo ng magsasaka. Ang pinakamataas na antas na maaari mong kontaken ay tinatansya ng iyong Panginoon. Huwag na lang magtanong sa ibang antas ng Phoenix. Lola para itatag ang iyong autoridad. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, okay, kung ayaw mong magtanong, pagkatapos ay huwag magtanong. Sabihin mo sa akin, ang matandang bruhang ito na Godly Phoenix Granny ay katumbas na ngayon ng isang gintong engkanto, 2 kaharian sa likod ko. Paano ko siya papatayin ng ganito? Hiniling sa iyo ng iyong master na gumugol ng 15 taon upang pinuhin ang iyong 7 kulay na damit na kayamanan. Sa tingin mo ba ito ay isang dekorasyon? Ang invisibility effect ng 7 kulay na treasure clothes ay sapat na para patayin mo ang Godly Phoenix Granny. Mabagal na nagsalita si Yun Changxi sa isipan ni Yang Yiyo. Kabanata 17:14, ang hindi nakikitang pagpatay sa Little Phoenix. Kung tungkol sa invisibility effect ng 7 kulay na treasure clothes, hindi inisip ni Yang Yiyo kung gaano ito kalakas, o kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa mga masters ng level ng Shenfeng Granny, ngunit ngayong narinig niyang sinabi ito ng matanda, pakiramdam niya ay minamaliit niya ito. Gayunpaman, hindi pa rin siya masyadong naniniwala at nagtanong, matanda, napakaganda ba ng epekto ng invisibility ng 7 kulay na treasure clothes? Sinabi ni Yun Changxi, hindi ko masasabi ang lahat, ngunit ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa iyong iniisip. Gawin natin ito. Hayaang magsindi ng apoy ang maliit na phoenix, at pagkatapos ay i-activate mo ang epekto ng 7 kulay na damit na kayamanan upang umatake, at pagkatapos ay natural mong makamit ang iyong nais. Naisip ito ni Yang Yiyo, at kung makakapatay ka ng pang-6 na antas na master sa pamamagitan ng direktang pag-activate ng 7 kulay na treasure na damit, kung gayon ang paglilinang ng pang-6 na antas na master ay masyadong mura, o ang realm cultivation ay walang halaga. Kung may maliit na phoenix na magsusunog, tiyak na magkakaroon ito ng epekto ng pagkagambala sa linya ng paningin. Ang banal na apoy ng maliit na phoenix ay maaaring magbanta kay Shenfeng Lola. Siyempre, ang banta ay isang banta, at hindi ito nangangahulugan na maaari nitong patayin si Shenfeng Lola. Ngunit pagkatapos ay muli, hanggat ang maliit na phoenix ay maaaring magkaroon ng isang restraining effect, ito ay sapat na para sa kanya. Sa invisibility effect ng 7 kulay na damit na kayamanan at suporta ng matanda, naniniwala akong walang problema na patayin ang Divine Phoenix Granny. Ngunit sa sandaling ito, ang Divine Phoenix Granny ay hindi nagmamadaling salakayin siya, ngunit tumingin sa Bee Fairy at sinabing, Senior Bee Fairy, kakampi ka ba talaga ni Yang Yian? Ang boses ni Divine Phoenix Granny ay sobrang lamig, at ang kanyang mukha ay madilim na parang may tubig na tumutulo. The Bee Fairy said with a playful tone, so ano? Bakit gusto mo pa akong patayin? Nang marinig ng Divine Phoenix ang mga salita ng Bee Fairy, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpatay na layunin at sinabi niya, well, kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin. Bagamat ikaw ang Bee Fairy, ngunit, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong lakas. Nararamdaman ko ang iyong tunay na lakas. Hindi ito kasing ganda ng sa akin. Sa karamihan, ang iyong kaharian. Ngayon ito ay ang Little Demon Realm, ang teritoryo ng aking Divine Phoenix Clan, at ang aking Divine Phoenix Clan ay isa sa 4 na dakilang Divine Beast bloodline na pamilya sa Little Demon Realm. Hindi imposibleng patayin ka. Dahil walang awa ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging ingrotto ko. Ngayon, hindi mo maiisip na umalis ng buhay. Nang sabihin ito ng Divine Phoenix, ang mga Panginoon ng Divine Phoenix Clan sa kanilang paligid ay nagkaroon ng malakas na hininga at itinuon ang kanilang mga mata sa Divine Phoenix. Tila na hanggat ang Divine Phoenix ay nagbigay ng utos, sila ay hahakbang pasulong at kikilos. Ang mga master na ito ng Divine Phoenix Clan, na nagdadagdag ng higit sa 10 tao, ay nasa 2 antas man lang, kung saan mayroong 3 pang-4 na antas na master, 1 pang-5 antas ng master, at ang iba ay nasa 3 antas. May 9 na tao. 13 master sa kabuuan, upang maging matapat, ang puwersang ito ay hindi isang maliit na puwersa, sapat na upang ilagay sa panganib ang ika-6 na antas.
At ang maliwanag na lakas ng Bee Fairy ay pang-5 antas lamang. Siyempre, ang ganitong uri ng demonyong engkanto ay hindi maaaring hatulan ng kaharian, at walang nakakaalam kung gaano karaming ibig sabihin nito. Ngunit sa mata ng Divine Phoenix Granny, sapat na. Bagamat siya ay nag-iingat, tiwala siya na lalabanan niya si Yang Yiyo at ang Bee Fairy. Gayunpaman, ang Divine Phoenix Granny ay may ibang mga plano sa isip. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya sa 13 master ng Divine Phoenix Clan, "Trap the Bee Fairy. Susunod ako sa utos ng Lola." Malakas na sumagot ang 13 master ng Divine Phoenix Clan, ngunit ang ilan sa kanila ay nakahinga ng maluwag. Dahil sa mga master na ito ng Divine Phoenix Clan, natural, ayaw nilang makipag-away sa Bee Fairy. Ngayon ay narinig nila na ang Divine Phoenix Granny ay nais lamang na kabkuban ang Bee Fairy, hindi upang labanan ng desperadong, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tumingin ang Divine Phoenix Granny kay Yang Yiyo at malungkot na sinabi, "Ibigay mo ang mga kayamanan ng aming angkan, at bibigyan kita ng buong katawan." Mula sa sandaling ito, opisyal na nagkalaban ang Divine Phoenix Granny at Yang Yiyo. "Haha, Terra, kung gusto mong lumaban, why waste your time? Kung sino man ang sumuko, hindi kita iiwan ng buo ang katawan." Galit na galit si Yang Yiyo kaya sinabi niya, "Naghahanap ng kamatayan." Gumalaw ang Divine Phoenix Granny sa pagkakataong ito, at bago siya matapos magsalita, bigla siyang sumugod kay Yang Yiyo, at ang aura ng kanyang buong katawan ay sumambulat na may napakalaking demonyong aura, dumidiin patungo kay Yang Yiyo. Shanhong nagsunog. Sabi ni Yang Yiyo sa maliit na phoenix. "Shi." Sa susunod na sandali ang maliit na phoenix ay nagpakawala ng mahabang iyak, marahil ay alam kung gaano kalakas ang Divine Phoenix Granny. Ang maliit na phoenix ay direktang nagbago sa orihinal na phoenix pagkatapos ng pag-atake, at ang apoy sa buong katawan niya ay agad na lumabas, at siya ay sumugod patungo sa Divine Phoenix Granny. Sa sandaling ito, patuloy na pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ng Divine Phoenix Granny na sumusugod sa kanya, nang hindi gumagalaw. Ngumisi ang Godly Phoenix sa gilid ng kanyang bibig, pinapanood si Yang Yiyan na hindi gumagalaw, at ninisyon, "Pula ka sa balon, tingnan natin kung paano ka mamatay." Ang kanyang malakas na lakas ay natipon sa kanyang palad at biglang bumagsak sa ulo ni Yang Yiyan. Nang siya ay 3 metro ang layo mula kay Yang Yiyan, dumating ang apoy ng maliit na phoenix, na hamarang kay Yang Yiyan sa kanyang harapan at tumama sa Godly Phoenix. Sa sandaling ito, naramdaman ng Godly Phoenix ang kapangyarihan ng apoy ng maliit na phoenix, at nagbago ang kanyang mukha. Kinailangan niyang harapin ng maayos ang apoy ng maliit na phoenix. Tiningnan niya si Yang Yiyan ng malalim, medyo natatakot, at papatayin na sana niya si Yang Yiyan sa isang suntok, ngunit nakakalungkot na kumilos ang maliit na phoenix. Dalubhasa rin siya sa paglalaro ng apoy at hindi natatakot sa apoy, ngunit pagdating sa paglalaro ng apoy, ang phoenix ay nasa antas ng mga ninuno ng kanilang angkan. Alam ng makajos na phoenix na ang kanyang apoy ay hindi katumbas ng maliit na phoenix. Matapos tingnan ng malalim si Yang Yiyan, handa niyang iwagayway muli ang kanyang kabilang kamay para direktang harapin ang apoy ng maliit na phoenix. Ano? Hindi nakita ng makajos na phoenix ay pagkatapos na ang kanyang atensyon ay nakatuon sa maliit na phoenix, ang makulay na liwanag sa katawan ni Yang Yiyan ay kumikislap, at pagkatapos ay ang figure ay nagsimulang kumupas at nawala sa isang iglap. Inactivate ni Yang Yiyo ang invisibility function ng 7 kulay na treasure clothes. Handa siyang bigyan ng matinding suntok ang Divine Phoenix Granny. Nang mawala siya, nagsagupaan ang Little Phoenix at ang Divine Phoenix Granny. Malamig na umungol si Divine Phoenix Granny, at lumitaw ang malalim na pulang apoy sa kanyang mga palad, na naging 2 nagniningas na phoenix. Ang mga ito ay apoy lamang, at hindi maihahambing sa Little Phoenix, isang tunay na banal na ibon, ngunit sila ay puno ng malakas na kapangyarihan ng demonyo. Ang Flame Phoenix ng Godly Phoenix Granny ay hindi lamang may apoy, ngunit mayroon ding napakalakas na kapangyarihan ng demonyo, na lubhang nakakatakot. Gayunpaman, ang maliit na phoenix ay hindi isang vegetarian. Matapos lumabas sa ikatlong kuwebo ng Holy Land ng Godly Phoenix Clan, ang apoy ng maliit na phoenix ay napabuti ng higit sa isang antas. Sa sandaling ito, ang apoy na inilabas ng maliit na phoenix ay ganap na kulay lila, at siya ay puno ng lakas sa sandaling siya ay umatake. Shi! Ang maliit na phoenix at ang Godly Phoenix Granny ay naglaban sa isa't isa sa mahabang dagandong. Boom boom! Ang mapurol na tunog ay umalingaw sa bukid, at ang paligid ay agad na naging isang dagat ng apoy. Sa susunod na sandali, ang maliit na phoenix ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Tila lumabo ng husto ang lilang apoy sa kanyang katawan. Tila siya ay nagdusa ng pagkawala, at ang mahabang dagandong ay medyo masakit. Para naman sa Godly Phoenix Granny, umatras siya ng 8 o 9 na metro, at wala siyang nakuhang magandang resulta. Tumangala siya sa maliit na phoenix. May bakas ng gulat sa mga mata ng Godly Phoenix Granny.
Bumantong hininga siya sa kanyang puso, ito ba ang tunay na Phoenix Divine Fire? Ang kanilang angkan ay palaging hinahabol ang Phoenix Divine Fire, at pinapataas ang kanilang apoy sa purple. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng lahat, sila ay kalahating tao at kalahating demonyo. Bagamat may dugo silang Phoenix sa kanilang katawan, hindi sila tunay na Phoenix. Bukod dito, ipinanganak siyang may takot sa Phoenix Divine Fire at Phoenix Flame. Ngayon lang, sa pakikipaglaban sa maliit na Phoenix, ang kanyang apoy at mana ay direktang natunaw ng apoy ng maliit na Phoenix. Hindi siya nakakuha ng maraming kalamangan. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ng maliit na Phoenix na pumailanglang sa kalangitan at naglalabas ng tunay na presyon ng Phoenix, ang puso ng Divine Phoenix Granny ay medyo naguguluhan. Ang pinakamalaking bawal sa pakikipaglaban ay ang magkaroon ng magulo ang isip. Sa oras na ito, si Yang Yian, na nag-activate ng 7 kulay na damit na kayamanan, ay naghahanda para sa pagkakataong umatake anumang oras. Matapos makita ang gulat sa mga mata ng Divine Phoenix Granny, alam niyang oras na para umatake. Ang itinago ng 7 kulay na damit na kayamanan ang lahat ng aura ng kanyang katawan. Sa oras na ito, si Yang Yian ay 3 metro sa likod ng Divine Phoenix Granny. Para kay Yang Yian, ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay hindi naglagay ng tunay na diwa, ngunit direktang sumugod patungo sa Divine Phoenix Granny. Puff! Sa sumunod na segundo, direktang tinusok ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yian ang dantian ng Divine Phoenix Granny. Pagkatapos ay hinimok ni Yang Yian ang lahat ng kanyang tunay na diwa sa Dragon Slaying Sword, at upang patayin ang Godly Phoenix Granny sa isang suntok, pinakilos din ni Yang Yian ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig sa Dragon Slaying Sword. Bilang inaasahan, ang Godly Phoenix Granny ay nagsuka ng dugo. Ang kanyang dantian at demon peel ay direktang nabasag, at ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig ni Yang Yian ay direktang pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mag-freeze. Sa oras na ito, mukhang hindi makapaniwala ang Godly Phoenix Granny at nahihirapang tumingin sa likod. At nagpakita rin si Yang Yian. Sabi ko hindi mahirap patayin ka. Malumanay na sabi ni Yang Yian, napakalmado ng kanyang tono. Matapos ang mga salita ay bumagsak, sa mga mata ng makajos na lola ng Phoenix na malalawak at hindi makapaniwalang mga mata, bigla niyang hinugot ang Dragon Slaying Sword. Bitik. Nang bunutin ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword, nabasag ang katawan ng Godly Phoenix Granny, at nagbitak ang mga piraso ng yelo. Ang kanyang katawan ay direktang nagyelo sa pinagmulan ng tubig. Nang bunutin ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword, natural na nabasag ang yelo. Sa puntong ito, isang 6-turn master ang napatay sa loob ng wala pang 1 minuto sa pakikipagtulungan ni Yang Yiu at Little Phoenix. Sa sandaling ito, huminto ang Di-Fairy, napapatayin na sana ang 13 master ng Divine Phoenix Clan, at tumigil din ang 13 miyembro ng Divine Phoenix Clan. Napatingin ang lahat sa lola ng Divine Phoenix, na pumutok ng may kalusko sa field. Ang 13 master ng Divine Phoenix Clan ay natakot. Hindi nila inaasahan na ang unang master ng kanilang Divine Phoenix Clan, na isa ring maladyos na pag-iral, ay papatayin ni Yang Yiu at Little Phoenix sa isang iglap. Sa ilang sandali, ang mga master na ito ng Divine Phoenix Clan ay natatakot lamang. Minaliit ng lahat si Yang Yiu, isang maliit na Ascension Realm Cultivator sa kanilang mga mata. Mahirap isipin kung paano mapatay ng isang nagtatanim ng Ascension Realm ang isang pag-iral na maihahambing sa isang ika-6 na turn loose immortal sa isang kisap mata. Maging ang Di-Fairy ay nabigla sa oras na ito. Ang iba ay hindi napansin na si Yang Yiu ay abnormal, ngunit ang kanyang malakas na kamalayan ay palaging binibigyang pansin si Yang Yiu. Naisip ng Di-Fairy kung paano nawala si Yang Yiu ng kakaiba ngayon lang. Hindi niya naramdaman ang aura nito. Siyempre, hindi niya ito naramdaman ng mabuti. Nang gusto niyang maramdaman ito ng mabuti, nalaman niyang ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yiu ay tumusok sa dantian ng Divine Phoenix Granny, at pagkatapos ay pinalamig ang Divine Phoenix Granny. Pagkatapos ay nagpakita si Yang Yiu at inilabas ang Dragon Slaying Sword, ngunit ang katawan ng Divine Phoenix Granny ay naging hindi mabilang na maliliit na ice cube at ganap na nabasag. Sa pag-iisip tungkol sa kakaibang pagkawala ni Yang Yiu, ang Di-Fairy ay hindi maiwasang kiligin sa kanyang puso. Kabanata 1715 Smart Zhao Wuyuan. Sa ilang sandali, ang field ay kasing tahimik ng kamatayan, lalo na ang 13 master ng Divine Phoenix Clan ay hindi nang ahas na gumalaw sa sandaling ito. Nagbibiro ka ba? Ang Divine Phoenix Granny ay patay na. Anong uri ng problema ang maaaring idulot ng mga taong ito? Bagaman mayroong 13 mga master, sa katunayan, mayroon lamang isang ika-5 turn na walang kamatayan. Paano naman ngayon? Hindi banggitin na mayroong isang hindi kilalang Di-Fairy, si Yang Yiu at ang maliit na Phoenix ay madaling kumitil ng kanilang buhay. Sa oras na ito, ang 13 tao ay balisa.
Gusto lang nilang hindi patayin ni Yang Yiu silang lahat, kung hindi ay mawawala na ang Divine Phoenix Clan sa Little Demon Realm ngayon. Matapos ang pagkamatay ng Divine Phoenix Granny, ang 5th Turn Cultivator ang nanguna. Ang iba ay tumingin lahat sa 5th Turn Cultivator at naghintay para sa kanya na gumawa ng desisyon. Kung hindi, lahat ay tapos na ngayon. At paano naman itong 5th Turn Cultivator ng Divine Phoenix Clan? Tiningnan niya ang sitwasyon sa field at natural na hindi tanga. Sa katunayan, walang sinumang maaaring maglinang sa kanyang antas ay isang tanga. Ang 5th Turn Cultivator na ito ay tinawag na Zhao Wuyuan. Si Zhao Wuyuan talaga ang taong nakakakilala kay Shenfeng Granny. Alam niya talaga na si Shenfeng Granny ay masyadong matako sa pagkakataong ito, kung hindi, paano mangyayari ang ganoong bagay at magbuwis ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, nagniningning ang mga mata ni Zhao Wuyuan, at ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip tungkol sa mga hakbang upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon, o ang mga hakbang na makakapagpatahimik sa galit ni Yang Yiu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sa wakas ay itinuon ni Zhao Wuyuan ang kanyang paningin kay Yang Yiu. Sa maikling panahon, inayos ni Zhao Wuyuan ang pagkakakilanlan ni Yang Yiu sa kanyang isipan. Sa pananaw ni Zhao Wuyuan, una sa lahat, malinaw na sinusuportahan ng Di Fairy si Yang Yiu, at sa kadahilanang ito, dapat niyang direktang atakihin si Shenfeng Granny. Kung si Yang Yiu ay hindi nagsalita tungkol sa kanyang sariling mga gawain at dumating ng mag-isa, ang Di Fairy ay direktang haharap kay Shenfeng Granny. Bagamat sinabi ni Shenfeng Granny na ang lakas at cultivation ng Di Fairy ay hindi kasing ganda ng sa kanya, sa pananaw ni Zhao Wuyuan, talagang tinanggap ito ni Shenfeng Granny. Alam ni Zhao Wuyuan ang tungkol sa Di Fairy. Isa siyang tunay na diwata sa mundo ng mga engkanto. Bagamat hindi niya alam kung bakit bumaba ng husto ang antas ng paglilinang ng Di Fairy, ang mga nilalang sa daigdig ng engkanto ay hindi maihahambing sa mga magsasaka sa mundo ng mga magsasaka. Kung ang Di Fairy at ang Divine Phoenix Granny ay magkalaban noon, tiyak na ang Divine Phoenix Granny ang magdusa. Ang Di Fairy at Yang Yian ay magkapatid. Hindi ito nagbago mula noong unang araw ni Yang Yian sa Divine Phoenix Clan. Sa partikular, ang Divine Phoenix Granny ay pumunta sa Cultivation World upang hanapin si Yang Yian. Sa katunayan, ang Di Fairy ang humiling sa Divine Phoenix Granny na pumunta doon. Ano ang pinunta niya doon? Pupunta siya roon para suportahan si Yang Yian. Dahil sa pagsiklab ng angkan ng demonyo, ang Heavenly Wolf na si Zenjan ng Little Demon Realm ay pumunta sa Cultivation World, ngunit sa halip ay pinatay ni Yang Yian. Sa makatuwid, ang Heavenly Wolf Clan ng Little Demon Realm ay nagbanta na magdudulot ng gulo para kay Yang Yian, ngunit napigilan ito ng Di Fairy. Sa wakas, ang Divine Phoenix Granny ay hiniling na pumunta sa Cultivation World upang suportahan si Yang Yian. Siyempre, kahit na hindi alam ni Zhao Wuyuan kung anong kasunduan o interes ang naabot sa pagitan ng Divine Phoenix Granny at ng Di Fairy, sa kanyang opinyon, ang Divine Phoenix Granny ay hindi dapat nakipagtalo sa Di Fairy, ngunit nagpatuloy sa paggawa ng hindi kilalang interes na kasunduan sa Di Fairy. Ngayon, ang Di Fairy ay hindi man lang kumibo, at ang Divine Phoenix Granny ay pinatay ni Yang Yian. Ito ay lubhang nakakahiya. Siyempre, ang mga ito ay hindi mahalaga ngayon. Ang mahalagang bagay ay namula sa mga pangyayaring ito, alam ni Zhao Wuyuan na si Yang Yian at ang Di Fairy, isang master na hindi alam ang lalim, ay may malalim na koneksyon at hindi maaaring masaktan siya. Ang isa pa ay ang maliit na Phoenix. Bagamat ito ay mukhang isang hindi pa gulang na Phoenix, ito ay isang tunay na banal na ibong Phoenix. Para sa kanilang Divine Phoenix Clan, ang Phoenix ay ang kanilang pag-iral sa antas ng ninuno, pinakamataas. Tingnan ang relasyon sa pagitan ng maliit na Phoenix at Yang Yian. Tinatawag nilang lahat na kapatid si Yang Yian. Sinabi rin ni Yang Yian na ang maliit na Phoenix ay kanyang kapatid, at pinangalanan pa ang maliit na Phoenix Yang Shanhong. Ang kataas-taasang banal na ibong Phoenix ay handang makinig sa isang tao, at sa lawak ng pagsunod. Ang ganitong uri ng relasyon ay mas malalim pa. Ang pangatlo ay si Mei Xiying, ang babae. Ang Phoenix bloodline na nagising sa kanyang katawan ay ang pinakamataas na pag-iral sa kanilang Shenfeng clan sa loob ng libu-libong taon. Matapos lumabas sa pag-iisa, direkta na siya ngayon sa antas ng Mahayana. Ang ganitong uri ng cultivation aptitude ay kamangha-mangha. Tingnan ang relasyon ni Yang Yian at Mei Xiying. Tila mas malalim kaysa dati, at makikita ito ng lahat. Kahit sa panlabas, ang babaeng sumunod kay Yang Yian at tumawag kay Mei Jia ay talagang kapatid ni Mei Xiying, ngunit itong Mei Jia ay asawa ni Yang Yian. Ang isang tao, isang bagay, ay maaaring konektado ng magkasama, lahat ay may kaugnayan kay Yang Yian. Ang susi ay Yang Yian, ngunit ngayon si Shenfeng Granny ay pinatay ni Yang Yian, ngunit iniwan ang gulo kay Zhao Wuyuan. Ito ay isang tipikal na kamatayan na isang patibong. Bakit? Dahil si Yang Yian ay may intensyon na sa pagpatay para sa kanilang Shenfeng clan. Si Shenfeng Granny, isang master ng Shenfeng clan, ay pinatay.
Hindi kaya hahayaan ni Yang Yian ang iba sa kanila. Nang maisip ito ni Zhao Wuyuan, nanlamig ang kanyang puso. Alam niya na kung gusto ni Yang Yian na salakayin ang Shenfeng clan, tiyak na si Zhao Wuyuan ang magdurusa. Dahil kapag namatay ang lola ng Shenfeng, siya ang may pinakamataas na cultivation sa Shenfeng clan. Kanino pa sila lalapit kung hindi siya? Sa sandaling ito, tumatakbo ang isip ni Zhao Wuyuan. Habang minumura ang lola ng Shenfeng sa kanyang puso, nakahanap din siya ng paraan na maaaring malutas ang krisis. Ang susi sa pamamaraang ito ay Mei Xiying. Sa kabutihang palad, pagkatapos na matagpuan si Mei Xiying at dalhin sa angkan ng Shenfeng, tinuruan din ni Zhao Wuyuan si Mei Xiying, at maaari siyang ituring na kalahati ng amo ni Mei Xiying. Sa katunayan, matagal nang hindi nasisiyahan si Zhao Wuyuan sa biyenang Shenfeng. Ang Shenfeng biyenan ay palaging isang diktadoryang tao sa angkan. Ang ilan sa mga desisyon na ginawa niya ay isa ring mahalagang dahilan ng paghina ng Shenfeng clan. Ngunit ang pagtatanim ng biyenang Shenfeng ang una sa angkan, at hindi nang ahas si Zhao Wuyuan na pabulaanan ito. Maaari lamang niyang isagawa ang ilan sa mga utos ng biyenang Shenfeng. Pero, ngayon dumating ang pagkakataon. Alam niya na kung kakayanin niyang mabuti ang bagay na ito ngayon, hindi lang niya hahayaan ang buong angkan ng Shenfeng na makatakas sa isang sakuna, ngunit magagawa rin niyang ganap na pamunuan ang angkan ng Shenfeng, o maging ang taong nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000 tao sa angkan ng Shenfeng. Siyempre, alam ni Zhao Wuyuan na ang susunod na kailangan niya ay isang palso na may dugong bakal, at pagiging mapagpasyahan, labis na pagpapasya. Kung hindi, ang naghihintay sa kanya at sa Shenfeng clan ay pagkalipol at kamatayan. Mei Xiying ito ang tanging tagumpay sa kasalukuyan, at ang tanging pag-asa para kay Yang Yiu na palayain ang Shenfeng clan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumawa ng hakbang si Zhao Wuyuan. Nang tumahimik ang lahat sa paligid niya, lumapit si Zhao Wuyuan kay Mei Xiying at malakas na sinabi, si Zhao Wuyuan, ang elder ng Shenfeng clan, ay nagbibigay pugay sa pinuno ng Shenfeng clan. Sa lalong madaling panahon, ibinuka ni Zhao Wuyuan ang kanyang bibig, direktang itinulak niya si Mei Xiying sa posisyon ng pinuno ng angkan, na siyang pinakamataas na posisyon ng pag-iral sa pinuno ng angkan ng Shenfeng. Ang kanyang ideya o pamamaraan ay napakasimple. Hayaan si Mei Xiying na maging pinuno ng angkan ng Shenfeng clan. Kung gayon hindi na kayang pumatay ng mga tao mula sa Shenfeng clan ni Yang Yian, tama ba? Kung gusto niyang pumatay, kailangan niyang tingnan ang mukha ni Mei Xiying. At may relasyon sina Yang Yian at Mei Xiying, paano niya pahihirapan ang mga bagay-bagay? Siyempre, ito ay isang ipinataw na posisyon ng pinuno ng clan. Ayon sa mga alituntunin ng angkan ng Shenfeng, si Mei Xiying, ang santo, ay kasalukuyang walang mga kwalifikasyon upang maglingkod bilang pinuno ng angkan. Ngunit kapag namatay ang biyenang Shenfeng, siya, si Zhao Wuyuan, isang fifth-term cultivator, ay may karapatang magdesisyon. Hindi mahalaga sa anumang okasyon o anumang lugar, ang lahat ay nakasalalay sa lakas. Masasabi na ito ni Zhao Wuyuan ngayon. Ngayon ay sinabi niya na si Mei Xiying ay maaaring maging pinuno ng Shenfeng clan, kung gayon ay ayos lang. Papatayin niya ang sinumang maglakas loob na sumalungat dito. Dahil ito ang tanging paraan upang malutas ang krisis na nasa kamay. Master Wuyuan, mangyaring bumangon kaagad. Ako. Si Mei Xiying ay simple ang pag-iisip pagkatapos ng lahat, at hindi may hahambing sa isang matandang soro tulad ni Zhao Wuyuan. Nang biglang lumuhad si Zhao Wuyuan sa kanyang harapan at tinawag siyang pinuno, medyo natarante si Mei Xiying. Mahusay ang pakikitungo ni Zhao Wuyuan sa kanya nang dumating siya sa Shenfeng clan at tinuruan siya. Siyempre, hindi lang si Zhao Wuyuan ang master. Mayroong ilang mga masters na nagturo sa kanya, na talagang katumbas ng isang guro. Ngunit kahit na ganoon, naalala ni Mei Xiying ang kabaitan ni Zhao Wuyuan. Hindi nang ahas si Mei Xiying na lumuhad sa kanya ang isang gurong nagturo sa kanya. Nagmadali siyang suportahan si Zhao Wuyuan, ngunit paano niya ito susuportahan sa kultibasyon ni Zhao Wuyuan sa likod niya? Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Zhao Wuyuan sa iba pang nasa likuran niya sa malalim na boses, hindi ba kayo maaaring magbigay ng respeto kaagad sa pinuno ng angkan? Ang mga salitang sinigaw ay nakamamatay. Sa natitirang 12 tao, natural na may ilang matatalino. Ang pagluhod ni Zhao Wuyuan at pagtawag kay Mei Xiying bilang pinuno ng angkan ay agad na nagliwanag sa 6 o 7 sa kanila, at naunawaan nila ang intensyon ni Zhao Wuyuan. Ito ay upang iligtas ang kanilang mga buhay, at higit pa upang iligtas ang buong Shenfeng clan. Kaya't nang matanto ito ng 7 ay mabilis silang lumuhad at nagbigay galang kay Mei Xiying bilang pinuno ng angkan. Nagpupugay kami sa pinuno ng angkan. Matapos itong mapagtanto ng matatalinong tao, sumunod naman ang 3 pa at nagbigay galang. 2 lamang sa kanila, isa sa ikatlong antas at ang isa sa ika-4 na antas, ay nakatitig ng dilat ang kanilang mga mata at galit na nagsabi, Zhao Wuyuan, nalilito ka ba?
Si Mei Xiying ay pinatalsik ng matandang pinuno ng angkan sa Shenfeng clan. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang maging pinuno ng angkan? Siya ay isang matandang pinunong dilaw ang buhok. Walang hiya si Ilan. Yu. Sa halip na ipaghiganti ang pinuno ng clan, hinayaan mong maging pinuno ng clan ang isang babaeng may dilaw na buhok na pinatalsik sa pamilya ng pinuno ng clan. Oo, nakakahiya ka. Sa sandaling ibuka ng dalawa ang kanilang mga bibig, lumakas ang hangarin ni Zhao Huyuan na pumatay. Bigla siyang tumayo at nawala ang isang flash ng liwanag sa kamay niya. Puff puff. Pagkatapos ng dalawang hiyawan, ang dalawa ay pinatay ni Zhao Huyuan nang walang pag-aalinlangan. Matapos patayin ang dalawa, lumingon si Zhao Huyuan kay Mei Xiying at nagpatuloy, "Ikaw ang santo ng aking angkan, at ikaw ang dapat na tagapagmana ng pinuno ng angkan. Tungkol naman sa Shenfeng Lola, nako, si Feng Qishuan ang nagpal-aya sa iyo. Iyon lang ang desisyon niya, hindi siya kumakatawan sa amin ng mga elder, kaya simula ngayon, sa tingin mo, siya na ang clan na pinuno." Tinanong ni Zhao Huyuan ang mga elder sa likod niya ng papatay. Sa sandaling ito, walang sinuman ang tanga, at natural na nauunawaan na ito ang paraan ni Zhao Huyuan upang malutas ang krisis para sa Shenfeng clan. Sino ang nang-ahas na tumanggi? Sumang-ayon silang lahat at muling sumamba kay Mei Xiying. Hindi magawang hikayatin ni Mei Xiying ang mga taong ito, at hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Yang. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Zhao Huyuan mula simula hanggang wakas. Paanong hindi niya maintindihan ang intensyon ni Zhao Huyuan? Lumapit siya kay Mei Xiying at sinabing, "Ikaw ang pinuno ng Shenfeng clan ni Yinger, at ikaw lang ang maaaring maging pinuno." Pagkatapos nito, tumingin si Yang Yiyu kay Zhao Huyuan at ngumisi, "Elder Zhao, napakatalino mo. Bumangon ka at tulungan si Yinger sa hinaharap." Tuwang-tuwa si Zhao Huji at mabilis na sinabi, "Salamat, Lord Yang." Alam niyang nakatakas siya sa kapahamakang ito ngayon. Kabanata 1716 na pagsuko. Noong una ay nais ni Yang Yiyan na turuan ang Shenfeng clan ng isang masakit na aral, ngunit si Zhao Huyuan ay napakatalino at direktang tinahak ang landas ni Mei Xiying, at direktang hinayaan si Mei Xiying na maging patriarch ng Shenfeng clan. Ito ay isang disguise na paraan ng pangako ng katapatan kay Yang Yiyan, na katumbas ng pagiging handa na gamitin niya. Bilang karagdagan, si Mei Xiying ay isa ring emotional card, kaya natural na hindi kikilos si Yang Yiyan laban kay Zhao Huyuan at sa buong Shenfeng clan. Kaya kahit naiintindihan ang bagay na ito, patay na ang biyen ng Shenfeng. Walang saysay na ituloy ito, at si Yang Yiyan mismo ay hindi gustong pumatay muli. Gayunpaman, lumakad ang maliit na phoenix sa harap ni Yang Yiyan at nagsabi, "Brother, maaari kong bigyan si Sister Xiying ng isang lihim na paraan. Mula ngayon, sinuman mula sa Shenfeng clan na gustong magrebelde ay maaaring mapatay." Ang maliit na phoenix ay tahasang sinabi ito, ngunit ito ay nagpabago ng mukha ni Zhao Huyuan at ng iba pa at nagpawi sa kanilang mga noo. Ngumiti si Yang Yiyan kay Zhao Huyuan, pagkatapos ay sinabi kay Mei Xiying, "Yinger, halika rito." Natural na sinunod ni Mei Xiying ang mga salita ni Yang Yiyan, lalo na sa oras na ito, natural na hindi siya tatutol at lumapit kay Yang Yiyan. Ikanaway niyang ang kanyang kamay at naglagay ng transparent na harang sa paligid niya, sina Xiao Fengwang, at Mei Xiying. Sa sandaling ito, si Zhao Huyuan at ang kanyang mga kaibigan ay hindi mapalagay, ngunit wala silang pagpipilian kundi panuurin sina Yang Yiyan, Xiao Fengwang, at Mei Xiying na nag-uusap sa loob ng harang. Pinagpapawisan ang noo ni Zhao Huyuan. Naisip niya ang sinabi ni Xiao Fengwang, tila kaya niyang turuan si Mei Xiying ng ilang lihim na pamamaraan, at pagkatapos ay makokontrol niya ang mga tao ng Shenfeng clan. Naniwala si Zhao Huyuan dito, dahil alam niya na ang dugo sa kanilang mga katawan ay dugo ng Phoenix, at ang lihim na paraan ng kanilang Shenfeng clan ay nagmula sa Shenfeng clan. Kung gusto ng Shenfeng bird na makipag-ugnayan sa Shenfeng clan, may paraan talaga. Kung talagang tinuruan ng maliit na Phoenix si Mei Xiying ng ilang lihim na pamamaraan, sa hinaharap, ang kanilang Shenfeng clan ay talagang kailangang maging magalang kay Mei Xiying at hindi man lang lumaban. Sa sandaling lumaban sila, ang mga kahihinatnan ay malamang napapatayin ni Mei Xiying. Walang gustong kontrolin ang buhay at kamatayan ng isang tao, ngunit si Zhao Huyuan sa sandaling ito ay walang paraan upang harapin ito. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas natapos ang pag-uusap sa transparent na hadlang. Gayunpaman, isang patak ng nakasisilaw na dugo na may mapusyaw na lilang liwanag ang lumipad mula sa mga kilay ng maliit na phoenix at lumipad sa katawan ni Mei Xiying. Nagulat si Zhao Huyuan. Bilang miyembro ng Shenfeng bloodline, natural na pamilyar siya sa Phoenix bloodline. Ang light purple na dugo na lumipad mula sa mga kilay ng maliit na phoenix ay ang bloodline ng tunay na Shen Fountain Phoenix clan. Ang dugo ng isang adult na phoenix ay isang tunay na dark purple. Ngayon ang dugo ng maliit na phoenix ay light purple dahil ang maliit na phoenix ay hindi pa matanda.
Kapag ang maliit na phoenix ay nasa hustong gulang, ang kanyang dugo ay natural na magiging malalim na lila. Ang problema ngayon ay binigyan ng maliit na phoenix si Mei Xing ng isang patak ng dugo. Malinaw na ang maliit na phoenix ay nagbigay kay Mei Xing ng isang lihim na paraan para kontrolin ang Shenfeng clan. Kung paano ito makokontrol, hindi mahulaan ni Zhao Wuyuan. Pero iyon ang dahilan kung bakit siya natakot. Pero siya, makatingin lang siya ng walang magawa, hindi niya ito malutas. Ngunit naisip ito ni Zhao Wuyuan at tinanggap ang kanyang kapalaran. Anyway, hindi niya kayang saktan si Yang Yiyo, kaya wala siyang gagawin kay Mei Xing. Kung mas malalim, si Mei Xing ay miyembro din ng Shenfeng clan. Hanggat maaari itong bumuo ng Shenfeng clan, hindi mahalaga. Matapos itong pag-isipang mabuti, gumaan ang loob ni Zhao Wuyuan at tahimik na naghintay na lumabas sina Yang Yiyo, Mei Xing at ang dalawa pa. Paglingon niya, nakita niya ang isang patak ng dugong lavender mula sa maliit na phoenix sa harang na lumipad din sa mga kilay ni Mei Xing. Pagkatapos ay sumabog ang buong katawan ni Mei Xing sa isang pagsabog ng lilang liwanag. Pagkatapos ay isang sigaw ng phoenix ang tumunog mula sa katawan ni Mei Xing, at isang Phoenix Phantom ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa pananaw ni Zhao Wuyuan, ang Phoenix Phantom na ito ay iba sa Phantom ng kanilang Shenfeng clan. Ito ay mas solid, tulad ng isang tunay na Phoenix. Ngunit sa oras na ito, iwinagayway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay upang alisin ang harang. Sa sandaling naalis ang harang, ang Phoenix sa likod ni Mei Xing ay naglabas ng 5 kulay na liwanag, na kumalat sa isang iglap at bumalot sa lahat ng naroroon. Gayunpaman, binago ni Zhao Wuyuan at ng iba pa ang kanilang mga ekspresyon dahil nakaramdam sila ng pressure mula sa langit at lupa na nagpatigil sa kanila. Ang mas nakakatakot ay nasa ilalim ng pressure na ito, nalaman ni Zhao Wuyuan at ng iba pang mga tao ng Shenfeng clan na ang kanilang buong katawan ay nagsimulang manghina, at ang isang pakiramdam ng takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na para bang ang dugo sa kanilang mga katawan ay sasabog anumang oras. Kung ang dugo ay lumabas sa katawan, anong uri ng kahihinatnan nito para sa mga tao ng Shenfeng clan? Alam na alam nila na ito ay papatay ng mga tao. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ni Zhao Wuyuan at ng iba pa kung ano ang ibinigay ng maliit na phoenix kay Mei Xing. Ito ay hindi kontrol sa lahat, ngunit isang lihim na paraan na maaaring pumatay ng mga tao. Putong-putong. Isa-isang bumagsak sa lupa si Zhao Wuyuan at ang iba pa sa bukid, nang hina ang kanilang mga katawan, parang mga ahas na umiinom ng Rilgar na alak. Tumingin sa kanila si Yang Yiyo na may ngiti, tinitingnan ang kahihiyan ni Zhao Wuyuan at ng iba pa, at pagkatapos ay tumingin kay Mei Xing, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Sa katunayan, ang maliit na phoenix ay nagbigay kay Mei Xing ng isang patak ng tunay na phoenix na purong dugo, kasama ang isang natatanging spell ng phoenix, na maaaring matukoy ang buhay at kamatayan ng Shenfeng clan. Ito ay isang magandang bagay para kay Mei Xing na kontrolin ang Shenfeng clan. Para sa kanya, natural na magandang bagay na kayang kontrolin ni Mei Xing ang Shenfeng clan. Pagkatapos ng lahat, si Mei Xing ay may dugong Shenfeng sa kanyang katawan, at ang kanyang pagsasanay sa hinaharap ay mas makakatulong sa kanya sa Shenfeng clan. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kani-kanyang pagkakataon at sariling landas na tatahakin. Naniniwala si Yang Yiyo na ito ang paraan ni Mei Xing. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa si Yang Yiyan na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay makakalakad din sa kanilang sariling mga landas, sa halip na lahat ay nasa ilalim niya. Sa kasong iyon, bagaman ligtas ang lahat, limitado ang kanilang mga nagawa. Si Mei Xing ang namamahala sa angkan ng Shenfeng at itinuturing na independenta, na isang magandang bagay, dahil mula ngayon ay magkakaroon na siya ng sariling independenteng mga pag-iisip, makakapag-practice ng mas mahusay, at makakapagpatuloy pa. Bukod dito, alam ni Yang Yiyan na ang pakinabang ng patak ng dugong phoenix na ito na ibinigay ng maliit na phoenix kay Mei Xing ay hindi lamang para kontrolin ang Shenfeng clan, kundi para mas lumaki pa ang dugo ng phoenix sa katawan ni Mei Xing. Pagkatapos ng lahat, ang Shenfeng clan ay isang kalahating tao at kalahating demonyo na pag-iral. Ang paglilinang ay nakasalalay sa dugo ng phoenix sa katawan. Kung mas mataas ang dugo ng phoenix sa katawan, mas mataas ang paglilinang, at ang lakas ay natural na mas malakas. Oo naman, sa oras na ito, si Mei Xing ay bumitaw ng mahabang sipol, Qi. Ito ay isang mahabang sipol na walang katapusan na malapit sa phoenix. Sa sumunod na sandali, nagbago si Mei Xing. Sa mga mata ni Yang Yiyan, si Mei Xing ay naging kalahating demonyo. Isang pares ng pakpak ng phoenix ang tumubo sa kanyang likuran. Lumitaw ang mga linya sa kanyang mukha, at kung titingnang mabuti, sila talaga ang mga inscription sa ulo ng phoenix. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ng lahat si Mei Xing na nagbagong anyo sa isang half-demon phoenix, ngunit siya ay tao pa rin. Lumaki ang mga pakpak mula sa kanyang likuran, at ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng phoenix.
Bilang karagdagan sa mga linya sa kanyang mukha, ang pinakahalatang bagay ay ang isang linya ng karakter ni Wang ay lumitaw sa kanyang noo, na lubhang sagrado sa ilalim ng lilang liwanag na nagniningning sa kanyang katawan. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Mei Xing, ngunit nalaman na si Mei Xing ay may serye ng halos materyal na espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa na pumapasok sa kanyang katawan. Ngumiti si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ang isang patak ng dugo mula sa maliit na phoenix ay hindi lamang magbibigay daan kay Mei Xing na makuha ang lihim na paraan ng pagkontrol sa Shenfeng clan, ngunit hahayaan din siyang direktang umaban, simula sa aura ng maagang yugto ng Mahayana, tumuntong sa gitnang yugto ng Mahayana, at patuloy na sumulong. Pagkatapos ng kalahating araw, ang antas ng paglilinang ni Mei Xing ay umabot sa huling yugto ng Mahayana, at pagkatapos ay huminto siya. Nang mawala ang aura ni Mei Xing, nawala ang liwanag sa kanyang katawan, nagtagpo ang aura, at bumalik sa normal ang kanyang kalahating demonyong katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Huyuan at ng iba pa na ang pressure sa kanila ay nawala, at tumingin sila kay Mei Xing ng may pagkamangha. Sa susunod na sandali, si Zhao Huyuan ang unang bumati kay Mei Xing, na sinundan ng lahat ng Shenfeng clan. Nang makita ito, gumaan ang loob ni Yang Yian. Alam niya na ang Shenfeng clan ay ganap na makokontrol ni Mei Xing mula ngayon. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari dito. Napag-usapan noon ni Yang Yian at Feng Xian ang pagpasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion o ang mansyon ng asawa ng kanyang amo. Nang umalis siya, iniwan ni Yang Yian si Sister Mei sa Shenfeng clan, na nagbibigay ng panahon sa dalawang kapatid na babae ng pamilya Mei na gunitain ang nakaraan. Sa orihinal, si Sister Mei ay susundan, ngunit si Dower lamang ang isinama ni Yang Yian, na iwan si Sister Mei upang tulungan si Mei Xing na pamahalaan ng buong Shenfeng clan. Bagamat sumuko si Zhao Huyuan at ang iba pa kay Mei Xing, marami pa rin ang mga tao sa buong Shenfeng clan, at lahat ng aspeto ay kailangang i-coordinate, kaya't maganda ang pagkakaroon ng Sister Mei. Nang umalis siya, isinama ni Yang Yian si Dower, at sinundan ang maliit na phoenix. Anyway, pagkatapos magkaroon ng purple pupil ay ang maliit na phoenix, sinabi ni Feng Xian na sapat na ito, at ang tinutukoy niya ay ang purple pupil eye. Kabanata 17:17, Isang bundok ng mga buto. Ang Nine-Tailed Immortal Palace na binanggit ng Bee Fairy ay umiiral sa timog ng Little Demon Realm. Kahit na ang buong Little Demon Realm ay isang mundo, hindi ito masyadong malaki. Si Yang Yian, ang Bee Fairy, at ang Little Phoenix ay dumating sa teritoryo ng Nine-Tailed Demon Emperor sa loob ng 3 oras. Ang lugar kung saan sila matatagpuan ay isang bundok na nababalot ng hamog. Tumingin ang Bee Fairy sa malawak na fog at sinabi, ang nakikita natin ngayon ay ang teritoryo ng Nine-Tailed Demon Emperor. Sa malawak na fog, mayroon talagang napakalaking bulubundukin. Nakatago ang Nine-Tailed Immortal Mansion sa isang bundok na malalim sa mga bundok. Siyempre, ito ay lamang ang gate ng bundok, na kung saan ay binabantayan ng isang tunay na walang kamatayang pormasayon. Mahirap para sa maraming tao na pumasok sa hamog. Noong nakaraang pagkakataon, nahirapan ang kapatid ko para makarating sa gate ng Nine-Tailed Immortal Mansion. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagsapalaran si Yang Yian sa immortal na kuweba ng immortal na mansyon. Natural, naiintindihan niya na hindi ito simple, at nagtanong, natatakot ako na hindi ito simple dito. Pinuri ng Bee Fairy, matalino si kapatid na yun. Pagkatapos pumasok sa hamog, kailangan nating maglakad ng 3,000 milya at tumawid sa malalawak na bundok. Ang mga fog na ito ay ang miasma sa mga bundok, at nagtatago sila ng mga magagandang pormasayon sa mga ito, kaya't ibinubukod nila ang divine consciousness at ang visibility ay hindi mataas. Halos hindi ito pinansin. Kahit 100 metro lang ang nakikita ng kapatid ko. May mga halimaw sa mga bundok, at mayroong lahat ng uri ng malupit na kapaligiran. Siyempre, ito ay mga walang kwentang bagay. Dadalhin ka ng kapatid ko sa gate ng Nine-Tailed Immortal Mansion sa lalong madaling panahon. Ang totoong pagsubok na naghihintay sa atin ay nasa Nine-Tailed Immortal Mansion, kaya huwag kang mag-alala tungkol dito sa kalsada. Hindi ba pwedeng lumipad na lang tayo mula sa langit? Tanong ni Yang Yiyo. Napangiti si Bee Fairy at umiling at sinabing, hindi, sabi ng kapatid ko na ang hamog dito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang pormasayon. Kung lumipad ka sa langit at hindi makakita ng malinaw sa ibaba, maliligaw ka lang. Ang subtlety ng pormasayon ay pagbabago. Kahit na mahanap mo ang direksyon, sa kalaunan ay maliligaw ka at lalakad ng palayo, kaya lalakad na lang tayo doon. Tumanggo si Yang Yiyo at sinabing, tama. Sa ilan sa mga immortal na kuweba na napuntahan ko, talagang may mga ilusyon at pormasayon sa maraming lugar. Minsan hindi posible na makalusot sa mataas na antas ng paglilinang. Ang tanging paraan ay ang basagin ang pormasayon. Pabayaan kung masisira ang pormasayon, kahit masira, sapat na ang oras na ginugol para maabot natin ng direkta ang Nine-Tailed Immortal Mansion.
Umiling si B. Fairy at sinabing. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, "Brother yun, ate, hayaan mo akong magsabi ng isa pang bagay. Ang Nine-Tailed Immortal Palace ay ang palasyo ng tunay na emperador ng demonyo, malayo sa mga ordinaryong immortal na mansyon, kaya pagdating natin doon, dapat tayong maging lubhang alerto at hindi dapat maging pabaya. Mayroon lamang isang dakot ng mga taong matatawag na demonyong emperador ng isang rehiyon, maging sa immortal na mundo. Hindi mo dapat ito basta-basta anumang oras, kung hindi, kahit na ang iyong kapatid na babae ay maaaring hindi ka maprotektahan, lalo na pagdating mo sa Nine-Tailed Immortal Palace. Kung makatagpo ka ng panganib, maaaring hindi mo mapangalagaan ang iyong sarili." Alam ni Yang Yiyu na ang paalala ng B-Fairy ay nangangahulugan, o mabait, umaasa na hindi siya magiging mayabang at dapat maging mapagbantay sa lahat ng oras. Tumanggo siya bilang pag-unawa. Pagkatapos ay nanguna ang B-Fairy at nanguna. Ipinatong ni Yang Yiyu si Daor sa kanyang mga balikat at hawak ang maliit na phoenix sa kanyang kamay. Dalawang malaki at isang maliit, humakbang si Daor sa maulap na bundok. Noong una, akala niya ay marami siyang problema, ngunit sa pangunguna ng B-Fairy, naging maayos ang lahat. Ayon sa B-Fairy, nakahanap siya ng medyo ligtas na shortcut sa huling pagpunta niya rito. Paminsan-minsan, nakatagpo siya ng ilang mapanganib na lugar at halimaw sa daan, ngunit lahat sila ay nalutas ng B-Fairy. Inabot sila ng kalahating buwan sa paglalakad sa 3,000 milya ng Misty Mountains at sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon. Ito ay isang maayos na paglalakbay. Siyempre, alam ni Yang Yiyu na ito ay dahil ang mga panganib ay nalutas ng B-Fairy. Sumunod lang siya sa likod at hindi masyadong nag-ambag. Nakita din na pagkatapos ng humigit kumulang 200 taon ng paghihiwalay, ang paglaki ng B-Fairy ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ayon sa B-Fairy mismo, siya ay nasa antas na ngayon ng isang fifth-turn scattered fairy, o isang tunay na engkanto, ngunit iniisip ni Yang Yiyu na ito ay tiyak na higit pa rito. Dahil ang mga paraan na ipinakita ng B-Fairy sa daan ay nagmulat sa kanyang mga mata at nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa mga nilalang sa mundo ng diwata. Lihim ding ipinaalala sa kanyang sarili sa kanyang puso na hindi niya dapat maliitin ang mga nilalang na talagang dumating sa mundo ng diwata sa hinaharap, kung hindi ay magdusa siya ng malaking kawalan. Ang destinasyon ay natural na ang Nine-Tailed Immortal Mansion, na kung saan din ang cultivation place ng asawa ng kanyang amo. Gayunpaman, ang mga naunang salita ng matanda ay labis siyang nanlumo, dahil sinabi ng matanda na hindi pa siya nakapunta sa Nine-Tailed Immortal Mansion, at ang alam lang niya ay ang Nine-Tailed Master's wife na ito ay nakatira sa Little Demon Realm. Kung hindi, ang Nine-Tailed Immortal Mansion ang magiging tahanan niya para sa kanya. Kahit na mayroong anumang mga kayamanan sa loob nito, lahat sila ay kanya. Paano niya hahayaang madamay ang B-Fairy? Siyempre, hindi kailanman sinabi ni Yang Yiyu sa B-Fairy na ang Nine-Tailed Immortal Mansion ay ang tahanan ng asawa ng kanyang amo. Gayunpaman, may isang bagay na alam ni Yang Yiyu, na hinding-hindi hahayaan ng matanda na kunin ng B-Fairy ang mahahalagang bagay sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Ito ang kanyang pangunawa sa kanyang sariling matanda, kaya pagkatapos na isipin ito, si Yang Yiyu ay nasa napakagandang kalagayan. Hindi siya nag-aalala na wala siyang makukuha sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Ang gate ng Nine-Tailed Immortal Mansion ay nasa isang malaking bundok, gaya ng sinabi ng B-Fairy. Upang maging tumpak, ito ay isang portal lamang. Sa isang bundok na tila pinatag ng espada at patayo na parang salamin. Ang bato ng buong bundok ay berde, na may malabong berdeng halo. Ito ay halos 100 metro ang taas at 100 metro ang lapad, at parisukat. Kung ito ay bilog, ito ay magiging isang malaking salamin sa malayo. May mga malabong inscription dito, katulad ng mga natural na pattern sa bato, maganda at misteryoso. Si Ate Gier dito. Nakatingin sa parang salamin na bundok, lumakad si Yang Yiyu habang nagtatanong sa oras na ito, sumigaw ang B-Fairy, "Kuya Yun, huwag kang pumunta doon. Ito ang gate ng Nine-Tailed Fairy Mansion. Huwag lumapit ng padalos-dalos." Ang bawat inscription sa bundok ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Kung mahawakan, sesabog. Kahit na kapatid mo ako, iiwasan ko ang gilid nito at hindi ako maglalakas loob na hawakan ito ng direkta. Ang kailangan nating gawin ngayon ay humanap ng paraan para masira ang formation. Ang pagpasok sa pamamagitan ng puwersa ay hindi gagana. Bagamat usap-usapan na ang Nine-Tailed Demon Emperor ay matagal nang umalis sa Little Demon Realm at ito ay desyerto pa rin, ang kapangyarihan ng pagbuo sa gate ng Nine-Tailed Immortal Mansion ay umiiral pa rin. Sa hindi mabilang na mga taon, napakaraming cultivator mula sa Little Demon Realm ang namatay dito. Tumingin ka sa ibaba ng bundok. Hiniling ng B-Fairy kay Yang Yiyu na tumingin sa ibaba ng bundok. Sinundan ni Yang Yiyu ang tingin ng B-Fairy, ngunit sa susunod na sandali ay huminga siya. Hiss!
May nakita siyang maliit na puting liwanag na sumisilip sa makakapal na patay na dahon at lupa sa ilalim ng bundok. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpakita na ang puting liwanag ay walang iba kundi mga buto ng tao. Ang mga buto ng tao ay nakatambak na parang bundok. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, sila ay kumikislap pa rin ng liwanag, hindi pa rin napipisa, at mayroon pa ring mahinang liwanag, na nagpapakita na ang mga magsasaka na namatay dito ay pawang mga taong may malakas na paglilinang. Walang alinlangan na ang mga taong ito ay gustong pumasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion, ngunit nauwi sila sa pagkakalibing sa ilalim ng Pormasayon. Ito, ay talagang gustong bumantong hininga niyang Yian, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng 100 talampakan, mayroong mga buto ng tao. Ilang tao ang namatay dito? Libo-libo, 10,000 libo, o kahit daan-daang libo. Anyway, medyo nakakatakot. Ngunit alam din niyang Yian na ito ang kakulangan ng kalikasan ng tao. Sa huling pagsusuri, ito ay resulta ng labis na kasakiman. Ang mga taong ito ay gustong pumasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion, ngunit hindi nila nagawang labanan ang pag-atake ng Formation, at sa wakas ay namatay sa ilalim ng kapangyarihan ng Formation. Bilang tugon dito, nagdagdag siyang Yian ng 2 pang babala sa kanyang sarili. Una, huwag maging walang ingat sa paggawa, at pangalawa, kontrolin ang iyong kasakiman. Kung hindi, ang wakas ay magiging katulad ng mga taong ito. Nang makitang may gulat din sina Xiao Fengwang at Daoer sa kanilang mga mata, sinabi ni Yang Yian, Daoer, Shanhong, alalahanin mo itong mga tumpok ng buto, lahat sila ay namatay sa kasakiman. Dapat mong kontrolin ang iyong kasakiman sa hinaharap. Kapag nahaharap sa anumang likas na kayamanan, huwag maging walang ingat. Ang mga may kakayahan ay makakamit ito, at ang mga hindi kayang mabuhay ng mas matagal. Maaaring mabuhay ng mas matagal. Sa mga taong ito, lahat sila ay mga taong may pambihirang paglilinang, hindi mga ordinaryong mortal. Lahat sila ay maaaring maging mga bundok ng mga buto. Ang lakas ng pagkakabuo dito ay may isip. Hindi ka dapat kumilos laban sa kalooban ng langit. Tumili. Naiintindihan mo, kuya. Sagot ni Daoer at Little Phoenix. Sa oras na ito, pagkatapos marinig ito, ang Bee-Fairy ay ngumiti at sinabi, kapatid na yon, huwag mong masyadong seryosohin. Ang mga taong namatay dito, sa tingin ko sila ay ignorante, masyadong matako, o hindi naiintindihan ang paraan ng mga Pormasayon, kung hindi, hindi sila magiging buto. Pumunta kami dito, at natural na may paraan ako para masira ang Pormasayon at makapasok. Paano ito masira? Tumingin si Yang Yiu sa Bee-Fairy at nagtanong. Kabanata 1718 Pagpasok sa Nine-Tailed Immortal Palace. Sinabi ni Bee-Fairy, anong klaseng Pormasayon ito? Sa totoo lang, hindi ko talaga maisip ito, ngunit nakahanap ako ng paraan upang masira ang isang sulok nito, na sapat na para makapasok tayo. Kaya't hiniling ko sa iyo na hayaan ang Little Phoenix na pumunta sa Divine Phoenix Clan upang makuha ang Phoenix Eye. Noong nakaraang pagkakataon, nakakita ako ng depekto sa formation at mapipilitang masira ang isang sulok, ngunit kailangan ko ng tulong ng Little Phoenix's Phoenix Eye para buksan ang formation para sa 3 paghinga. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng 3 hininga para makapasok sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Sa tingin ko ito ay sapat na. Maaari mo akong tulungan sa oras na iyon, ngunit dapat mo akong tulungan. Pagkatapos ng 3 paghinga, ang backlash ng formation ay hindi maiiwasang mangyari. At that time, even I can't guarantee that I can retreat unscathed, so we have to hurry up. Okay, ayusin mo na tayo ay lubos na magtulungan. Hindi alam ni Yang Yiu kung anong mga depekto ang nakita ng Bee-Fairy sa formation, kaya't maaari lamang niyang piliin na paniwalaan siya. Sa totoo lang, wala siyang nakitang clue sa formation dito. Kung tutusin, ito ay isang fairy formation. Dahil ito ang fairy palace ng Nine-Tailed Demon Emperor, normal lang na hindi ito masisira o makita. Habang nakikipag-usap din si Yang Yiu sa matanda. Feasible ba ang paraan na sinabi ng matandang Bee-Fairy? Anong klaseng formation ang portal formation dito? Alam ni Yang Yiu na tiyak na sasagutin siya ng matanda, dahil ang Nine-Tailed Immortal Palace ay ang walang kamatayang palasyo ng asawa ng kanyang amo. Oo nga, sinabi ng matanda na may bakas ng pagbabago at kalungkutan, ang Pormasayon na ito ay tinatawag na Nine Fox Pilgrimage Formation. Ito ay isang Pormasayon na espesyal na pinag-aralan ko para sa asawa ng iyong Panginoon batay sa sinaunang Pormasayon. Hindi ko inaasahan na ginagamit pa rin niya ito. Pagkatapos bumantong hininga, huminto si Yon Changxi at nagpatuloy, okay din ang paraan ng maliit na bubuyog, ngunit kailangan mong kontrolin ng mabuti ang oras. Kung lalampas ka sa 3 paghinga ng oras, talagang magkakaroon ng malakas na sampal, at maging ang maliit na bubuyog ay mahihirapang labanan. Matanda, dahil ikaw ang gumawa ng formation, dapat may paraan ka para makapasok sa formation.
Turuan mo ako ng mabilis, para hindi tayo makipagsapalaran. Tuwang-tuwa si Yang Yiu matapos marinig ang sinabi ng kanyang amo na si Yun Changxi. Sinabi ni Yun Changxi, Guro. Ahem. Wala na tayong magagawa ngayon. Ang porma sayon na ito ay tila pinalawig. Dapat ay binago ito ng asawa ng iyong Panginoon. Ang sikretong paraan ng pagpasok sa porma sayon na kinokontrol ko ay maaaring hindi gumana. Maaaring magkaroon pa ito ng kabaligtaran na epekto. Gamitin natin ang paraan ng maliit na pulot. Hanggat nahanap niya ang kapintasan, maaari tayong makapasok. Iniisip ni Master na ang pamamaraan ng maliit na pulot ay dapat magsimula sa posisyon ng langit at lupa. Langit at lupa din ang posisyon ng langit at lupa. Kapag binaligtad ang langit at lupa, kakailanganin ang mga purple pupils ng Little Phoenix para mahanap ang balanseng punto sa pagitan ng langit at lupa. Kapag nabaligtad ang langit at lupa, magkakaroon ng makapangyarihang puwersa ng batas ng 5 elemento. Ang banal na apoy ng maliit na Phoenix ay kakailanganin upang mahanap ang punto ng balanse at makapasok sa immortal na mansyon. Nakinig si Yang Yiu sa matanda ngunit hindi siya nagsalita. Alam niya na ang matanda ay isang natitirang kaluluwa na lamang ngayon. Kung walang immortal na katawan, mahihirapan siyang gumawa ng anuman. Sa panahong ito, wala talagang totoong demonyong engkanto tulad ni Beferi na kayang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan mong harapin ay isang tunay na porma sayon, hindi isang ilusyon. Habang nakikipag-usap sa matanda, sinabi ng Beferi, bubuksan ko ang posisyon ng langit at lupa. Little Phoenix, gagamitin mo ang iyong Phoenix Fire para magsunog at hanapin ang balanse sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos ay bubuksan ko ang formation. Kuya Yun, pakisuyong pansinin ang iyong paligid. Hindi ako maaabala kapag nag-spells. Okay, sumang-ayon si Yang Yian, at sinabi sa maliit na Phoenix, Shanhong, mag-ingat. Oo, kuya, huwag kang mag-alala. Tumango ang maliit na Phoenix. Matapos maghanda ang Beferi, nagsimula siyang mag-spells. Pagkatapos bumuo ng mga selyo sa kanyang mga kamay, nagpadala siya ng isang stream ng magic power diretso sa bundok. Boom! Nang ang unang stream ng magic power ay nasa bundok, ito ay gumawa ng dagandong. Si Yang Yian ay nakatayo sa gilid at nanood, ngunit nakita niya na ang mga inscription sa buong bundok ay tila nabuhay, mula sa madilim hanggang sa maliwanag, na naglalabas ng isang makinang na berdeng ilaw. Biglang lumabas ang malakas na aura. Ang Beferi ay nagwagayway ng kanyang mga kamay ng pabilis. Sa isang iglap, ang Beferi ay nagpaputok ng daan-daang magic power sa bundok, at sa susunod na sandali ay sinabi niya sa maliit na Phoenix, munting Phoenix, bilisan mo. Habang nagsasalita ang Beferi, dalawang malalaking sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga kamay at nakakonekta sa bundok, o sa porma sayon, at siya ay mukhang napakahirap, na hinihiling sa maliit na Phoenix na magmadali. Sa oras na ito, ang maliit na Phoenix ay nagpakawala ng mahabang dagandong at naging isang katawan ng Phoenix, na may apoy sa buong katawan nito. Lumipad ito at ibinuka ang bibig patungo sa bundok. Ang Beferi ay nagluwa ng isang light purple na apoy ng Phoenix sa pagitan ng dalawang sinag ng liwanag. Boom! Ang apoy ng maliit na Phoenix ay nasusunog sa bundok. Pagkatapos ng mapurol na tunog, nakita ni Yang Yiu ang isang cyan line na lumitaw sa apoy. Bukas. Sa oras na ito, masaya ang mukha ng Beferi, at sumigaw siya sa apoy ng maliit na Phoenix. Ang dalawang sinag ng liwanag sa kanyang mga palad ay biglang nagsanib puwersa sa cyan line. Sa isang iglap, malakas ang cyan light, at lumitaw ang isang umiikot na cyan portal. Tila nakakita si Yang Yiu ng luntiang berde sa loob, parang isang maliit na mundo. Alam niya na ang Beferi at ang Little Phoenix ang nagbukas ng portal ng Nine-Tailed Immortal Mansion. Pumasok ka dali. Sa oras na ito, nagsalita ang Beferi, sinenyasan si Yang Yiu na pumasok sa portal. Si Yang Yiu, na matagal nang naghihintay, ay natural na alam na malapit na ang oras. 3 lang ang hininga nila kaya hindi na siya naglakas loob na mag-antala. Siya ay kumislap at naging anino, kinuha si Dower at tumalon sa berdeng portal, na wala sa isang iglap. Pagkatapos ay sunod-sunod na pumasok sa portal ang Little Phoenix at ang Beferi. 3 paghinga talaga mula sa opening hanggang sa pagpasok nila, sakto lang. Pagpasok nila, unti-unting lumabo ang mga inscription sa bundok at bumalik sa orihinal na anyo, na parang walang nangyari. Matapos dumampi ang mga paa ni Yang Yiu sa lupa, 2 ilaw ang kumislap sa likuran niya, at lumitaw ang Little Phoenix at ang Beferi. Halos sabay na pumasok ang 3. Tumili. Sa oras na ito, si Dower sa balikat ni Yang Yian ay tumili at tumalon palabas. Dower, bumalik ka. Si Yang Yian ay lubhang nababalisa, sa takot na ang kawalang ingat ni Dower ay magdulot ng ilang pagbabago. Kakapasok lang nila sa Nine-Tailed Immortal Mansion, at hindi stable ang mga takong nila. Hindi man lang nila nilingan kung ano ang nangyayari dito. Hindi nila alam kung ano ang magiging kapaligiran, at kung mayroon man.
Si Daur ay lumipad ng ganito. Kung mayroong makapangyarihang mga nilalang dito, sila ay magdurusa ng malaking kawalan. Dapat mong malaman na ito ang Immortal Mansion ng Demon Emperor level. Bagamat sinabi ng Bee Fairy na ang Nine-Tailed Demon Emperor ay usap-usapan na matagal nang umalis, ang mga chismis ay mga alingaw-ngaw lamang at hindi maaaring totoo. Paano kung ang Nine-Tailed Demon Emperor ay umiiral pa rin sa Immortal Mansion? Posible iyon. Si Daur ay magdaranas ng malaking pagkawala, at lahat sila ay magiging malas. Bagamat walang ideya si Yang Yian sa pagkakaroon ng antas ng Demon Emperor at hindi alam kung gaano ito kalakas, naisip niya na ito ay talagang isang tunay na malalim na kapangyarihan. Ang pagpatay sa kanila ay maaaring isang bagay ng isang kamay. Siyempre, ang Nine-Tailed Demon Emperor ay asawa ng kanyang amo, ngunit hindi alam ng asawa ng kanyang amo. Okay lang, isa lang itong espiritual na prutas na puno, at walang panganib. Lumapit ang Bee Fairy at sinabing, sa oras na ito, nakita din ni Yang Yian na tumalon si Daur sa isang espiritual na puno ng prutas ilang dosenang metro ang layo mula sa kanila. Ito ay isang puno na may puting dahon at pulang putot, ngunit ito ay puno ng espiritual na mga bunga na tila mga talong. Ang prutas ay light purple at mukhang talong. Ngunit mula sa malayo, naaamoy niya ang nakakapreskong amoy ng prutas. Mapait na ngumiti si Yang Yian. Alam niyang si Daur ay isang mahilig sa pagkain at hindi napigilan ang sarili matapos makita ang espiritual na bunga. Wala siyang nakitang panganib, kaya wala na siyang pakialam, bagkus ay nagsimulang tumingin sa paligid. Noon lang niya napagtanto na para silang nasa isang lambak. Ang buong bundok ay puno ng hindi pinangalanang mga nilalang, makulay, at mayroong maraming uri ng espiritual na mga prutas sa magkabilang panig ng lambak, at ang espiritual na enerhiya ay lubos na sapat. Kung ikukumpara sa labas ng mundo, ang mga espiritual na prutas at punong ito ay lahat ng pinakamataas na antas ng likas na kayamanan. Ito ay isang ordinaryong lambak lamang, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng lugar ang nasa labas ng lambak. Ang kalangitan dito ay mukhang bughaw na langit at puting ulap, ngunit ito ay isang tanawin ng araw at buwan na magkakasamang nabubuhay. Sinabi ng Bee Fairy, ang araw at ang buwan ay nagniningning ng magkasama, araw at gabi, at ito ay nananatili magpakailanman. Ito ay dapat na ang Nine-Tailed Fairy's Mansion. Ito ay puno ng espiritual na enerhiya at kahit na may bakas ng kapangyarihan ng diwata. Ito ay karapat-dapat na maging mansyon ng isang diwata. Dapat itong marginal area lang. Aakyat ako para tingnan ang terrain. Tumalon si Yang Yiu habang nagsasalita. Sa kabutihang palad, walang mahigpit na puwersa sa espasyo dito, at si Yang Yiu ay nasa langit sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nagulat ang mga mata ni Yang Yiu. Nalaman niya na ito ay isang malaking mansyon, at ang lugar kung saan sila naroroon pagkatapos umalis sa lambak ay ang likod na hardin ng malaking mansyon. Sa di kalayuan, natanong niya ang mga palasyo at pavilion, na tila naaayon sa paraan ng mga porma sayon. Sa di kalayuan, malabo, na parabang ang buong maliit na mundo ay iisa, parang bilog na patio. Kabanata 17-19, Tagapangalaga ng Diyos ng Tubig ng Tahimik na Mundo ng Tubig. Ang buong maliit na mundo ay isang walang kamatayang mansyon, o isang walang kamatayang mansyon ay isang mundo. Ito ang Nine-Tailed Immortal Mansion. Kaya labis na naantig si Yang Yiu. Karapat-dapat itong maging isang immortal na mansyon sa antas ng demonyong emperador, karapat-dapat na maging mansyon ng asawa ng kanyang sariling amo. Sa dalawang salita, ito ay kahanga-hanga. Noong una, gusto niyang palabasin ang kanyang divine sense para suriin, ngunit ang lugar na ito ay hiwalay sa divine sense, at isa rin itong lugar na may mga paghihigpit sa batas. Nahulog si Yang Yiu mula sa mataas na lugar. Nagtanong si Bee Fairy, may naobserbahan ka ba? Bueno, ang buong mundo dito ay isang malaking mansyon. Sinabi ni Yang Yiu kay Bee Fairy ang kanyang nakita. Pagkaraang marinig ito, sinabi ni Bee Fairy, normal lang. Kung tutuusin, mansyon ito ng emperador ng demonyo, kaya't ito ay isang foothold sa ibabang mundo, at napakaganda rin ito. Siya nga pala, nakakita ka ba ng hininga ng mga buhay na nilalang? Umiling si Yang Yiu at sinabing, hindi, wala akong naramdamang hininga, ngunit dapat pa rin tayong mag-ingat. Dapat nga. Pagkatapos ay lumabas tayo ng lambak upang tingnan. Dahil ito ang hardin sa likod, walang gate ng bundok, na maginhawa din. Sabi ni Bee Fairy at pinona ang daan palabas ng lambak. Si Yang Yian at kinuha ang kamay ng maliit na phoenix at tinawag si Daur pabalik, na sinusundan ng Bee Fairy. Nakahiga si Daur sa espiritual na bungang puno at tumangging bumaba, medyo nag-aatubili. Tumawa si Yang Yian at pinagalitan, napakasarap mo sa pagkain. Tara na. Mas marami at mas magagandang espiritual na prutas ang naghihintay sa iyo pagkatapos mong umalis sa lambak. Bago ka umalis, itatanim ko ang mga espiritual na puno ng prutas dito sa espasyo ng Chen Kun Pot para makakain ka ng sapat. Squeak squeak squeak.
Masayang umiyak si Dower sa pagkakataong ito at tumalon sa balikat ni Yang Yian. Ang lambak ay hindi mahaba. Makalipas ang 5 o 6 na minuto, umalis sa lambak si Yang Yian, ang Bee Fairy at ang maliit na phoenix. Ang unang palasyo ay lumitaw sa kanilang paningin. Ang palasyo ay halos 30 talampakan ang taas at napaka-erangel. Walang pader, isang nakabukod na palasyo, nakatayo 100 metro ang layo mula sa kanila. Pagdating nila sa harap ng palasyo, nakita ni Yang Yian ang isang plaque sa tarangkahan ng palasyo, na may mga demonyong rune sa ibabaw nito, ngunit hindi niya ito nakilala. Ngunit may demonyong diwata sa paligid, kaya wala ito. Ano ang nakasulat sa plaka, Ate Jeer? Diretsyong tanong ni Yang Yian. Ang 3 karakter na Shui Shenzhou, ay sinaunang wika ng demonyo. Nakasimangot na sabi ni Bee Fairy. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo at alam niyang parang may alam siya, kaya nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Nagmuni-muni muna si Bee Fairy bago sinabing, may alamat, hindi ko alam kung totoo o hindi, tungkol sa Nine-Tailed Clan at Water God, at ngayon parang totoo na. Anong alamat? Curious na tanong ni Yang Yiyo. Mabagal na sinabi ng Bee Fairy, ito ay usap-usapan na ang Nine-Tailed Clan ang master ng unang Demon Court noong sinaunang panahon. Isa sa mga dakilang Diyos sa ilalim ni Dong Huang Taiyi ay isang tunay na makapangyarihang Demon Court, na kilala bilang Nine-Tailed Heavenly Emperor ng Demon Court. At sa ilalim ng upuan ng Nine-Tailed Heavenly Emperor ay may 3 dakilang Diyos na tagapag-alaga, na ang isa ay kilala bilang Diyos ng tubig. Ang maalamat na Water God ay may katawan ng tigre, 8 talampakan, 8 buntot, 8 ulo, at walang hangganang kapangyarihan. Isa siya sa 3 Diyos na tagapag-alaga sa ilalim ng Nine-Tailed Heavenly Emperor. Siya ay mahusay sa pagkontrol ng tubig at pag-uuto sa elemento ng oras at tubig. Siya ay napaka-amazing. Ang mga Diyos na tagapag-alaga sa paligid ng Nine-Tailed Heavenly Emperor ay palaging hindi mapaghihiwalay mula sa Nine-Tailed Heavenly Emperor. Kung nasaan man ang palasyo ng Nine-Tailed Heavenly Emperor, naroon ang Guardian Temple. Paano ang 2 pang Diyos na tagapag-alaga? Ano sila? Si Yang Yiyo ay labis na interesado sa gayong mga alamat. Sinabi ng Bee Fairy, ang pangalawang Diyos na tagapag-alaga ay tinatawag na Shisheshen, na talagang isang pares ng lalaki at babaeng berdeng ahas. Ang maalamat na si Shisheshen ay nakabitin sa mga tainga ng Nine-Tailed Emperor, tulad ng isang pares ng hikaw. Walang nakakaalam kung anong uri ng magic power ang mayroon siya, at walang kaugnay na chismis. Emperador. Ang huli ay tinatawag na Shendi Jiang, na may dilaw na balat, isang katawan na kasing pula ng apoy, 6 na paa, 4 na pakpak, at bihasa sa pagkanta at pagsayaw. Sa tingin ko ito ay isang mahiwagang kapangyarihan tulad ng sining ng enchantment. Nakaramdam ng nobela si Yang Yiyo pagkatapos marinig ito, ngunit wala siyang masyadong pakialam, iniisip na isa lamang itong chismis, at siya ang Diyos na tagapag-alaga sa tabi ng Nine-Tailed Emperor, ang demonyong emperador na umiral noong sinaunang panahon, at ang ninuno ng Nine-Tailed Clan. Tungkol naman sa ngayon, walang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas, at ito ay naging isang alamat. Parang imposibleng umiral. Nang makita ang medyo nag-aalalang pag-aalala sa mukha ng Bee Fairy, tumawa si Yang Yian at sinabing, huwag kang mag-alala, Ate Jeer, ang lahat ng ito ay isang alamat. Ito ay isang palasyo lamang at hindi kumakatawan sa anuman. Nakangiting sabi ng Bee Fairy, sana nag-o-overthink ako pero mag-ingat tayo. Gawin natin to. Pagkapasok sa main hall, mag-iingat tayong lahat. Kung may mali, aalis tayo agad. Okay. Sagot ni Yang Yian. Pagkatapos ay humakbang ang Bee Fairy at maingat na bumaril ng magic power sa pintuan ng main hall ng Water God's residence. Huwala. Sa susunod na sandali, ang pinto ng pangunahing bulwagan ay gumawa ng malakas na ingay at madaling bumukas. Dahil dito, natigilan si Yang Yian at ang Bee Fairy. Hindi nila inaasahan na ang tila napakagandang Water God's Temple ay mabubuksan ng ganoon kadali ng walang anumang pagtatanggol. Ilang sandali pa ay naglakad na ang dalawa patungo sa main hall. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, si Yang Yian, ang Bee Fairy, at ang maliit na phoenix ay tila napakaliit. Ang pangunahing bulwagan, na halos 30 metro ang taas, ay masyadong mataas. Ito ay halos 100 metro ang taas at masyadong maluwang. Mga 30 metro rin ang lapad mula sa harap hanggang likod at kaliwa hanggang kanan. Naisip ni Yang Yian na ito ang pagkakaiba ng lahi ng demonyo at lahi ng tao. Ang mga palasyong kanilang itinayo ay pawang itinayo ayon sa kanilang mga hugis ng katawan. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa buong palasyo, ito ay napaka-espesyal, na parang naglalakad ka sa tubig, isang napakalalim na pool ng tubig. Lumitaw sila sa tubig, ngunit parang nakatapak sila sa matigas na lupa, nakakaibang pakiramdam. Malabo rin ang paligid, tulad ng pakiramdam na maabot ang walang katapusang dagat, at walang katapusan sa paningin. Ang buong bulwagan ay napakadilim, at walang anuman.
Sister Gier, bakit ganito dito? Hindi maiwasang magtanong niyang Yio. Sabi ni B-Fairy, natatakot ako na may ibang nangyayari. Mag-ingat tayo. Hindi makita ni B-Fairy ang kakaibang bulwagan na ito, at hindi maintindihan kung bakit ito ang kapaligiran ng pool. Boom! Nung nag-usap pa lang silang dalawa, may humaharurot sa likod nila. Nagmamadaling tumingin sina Yang Yio at B-Fairy, ngunit nakita nilang automatikong sarado ang pinto ng hall sa likod nila. Ang buong bulwagan ay nahulog sa kadiliman sa isang iglap. Ang biglaang pagbabago ay nagulat kay Yang Yio at sa dalawa pa. Ang orihinal na dim hall ay biglang naging madilim pagkatapos isara ang pinto. Kung walang paggamit ng banal na pandama sa pagsisiyasat, ang dalisay na paningin ay walang makikitang anuman. Sa oras na ito, isang tinig na may mga pagbabago sa buhay ang tumunog sa kadiliman, kayong mga kabataan, maligayang pagdating sa tahimik na mundo ng tubig na ito ng Diyos, ha, mayroon kayong dalawang pagpipilian, ang una ay hanapin ang Diyos na ito, at pagkatapos ay talunin ang Diyos na ito. Ang pangalawa ay kung hindi mo mahanap ang Diyos na ito o kahit na mahanap mo ang Diyos na ito, kung hindi mo matalo ang Diyos na ito, may isang paraan na lang ang natitira para sa iyo, malunod sa mundo ng tubig na ito ng Diyos, ha, ang Diyos na ito sa wakas ay hindi nakakasawa, wow, nababaliw ang Diyos na ito, ha. Ang biglaang tunog ay nagpabago kay Yang Yio at sa dalawa pa nilang ekspresyon. Ang susi ay hindi nila masabi kung saan nanggaling ang tunog. Nanggaling ito sa lahat ng direksyon. Parang isang preso na nakakulong sa kulungan ng hindi mabilang na taon, walang kumakausap sa kanya, at walang intersection. Nadurog ang puso niya. Ngayon biglang pagkatapos ng ilang tao na pumasok sa bilangguan, nakatagpo siya ng biktima. Napaka-excite ng pakiramdam na ito. Parang pas ang naglalaro ng daga. Bilang karagdagan, ang boses na ito ay tinatawag ang kanyang sarili na Diyos na ito, at ang kanyang tono ay napakalaki. Binigyan niya ang isa o dalawang pagpipilian, hiniling kay Yang Yio at sa dalawa pang hanapin siya at talunin siya, kung hindi ay paglalaroan niya sila hanggang sa kamatayan. Ano ang sitwasyong ito? Natarante si Yang Yio. Ngunit sa sandaling ito, nanginginig ang B-Fairy at sinabing, ikaw, sino ka? Ha. Ako ang Diyos ng tubig, ang Diyos na tagapag-alaga ng Nine-Tailed Emperor. Huwag kang mag-aksaya ng oras, hanapin mo ako dali, at mag-away tayo, ha. Ang boses na ito ay talagang puno ng pananabik. Huminahon si Yang Yio sa oras na ito, ngunit isinumpa siya sa kanyang puso bilang isang pervert. At the same time, natarante rin siya. Hindi kaya siya talaga ang guardian god ng Nine-Tailed Emperor. Natural na hindi naniniwala si Yang Yio. Kaya sa oras na ito, tinanong niya ang kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang isip. Ito ang palasyo ng engkanto ng asawa ng kanyang amo, at ang higit na nakakaalam ay ang matanda. Ang tinig ba ng matandang ito ay talagang Diyos ng tubig na nakaupo sa ilalim ng Nine-Tailed Emperor? Tanong ni Yang Yio. Pagkatapos ay narinig niya ang mapanghamak na tinig ng matanda sa kanyang isipan, na nagsasabing, bullshit water god, hindi siya kasing ganda niya. Siya ay isang inapo lamang ng demonyong diwata. Maaaring isa itong clone. Kabanata 1720 na daig ng apoy ang tubig. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Yio nang marinig niya ang paghamak sa mga salita ng matanda. Siya. Patuloy na nagtanong, anong uri ng inapo ang matandang lalaki? Ang Nine-Tailed Heavenly Emperor ay mayroon lamang isang Nine-Tailed Fox ancestor. Totoo na mayroong 3 Dharma Protector sa ilalim ng kanyang upuan. At saka, bawat henerasyon ng Nine-Tailed Demon Emperor ay magkakaroon ng mga Dharma Protector sa paligid niya, ngunit sila ay mga inapo ng Dharma Protectors, kaya natural na hindi sila mga Diyos. Ang taong ito ay tinatawag ang kanyang sarili na isang Diyos. Ang Diyos ng tubig ay isang pamanang titulo o posisyon lamang, kaya huwag matakot. Nararamdaman ng iyong Panginoon na ito ay hindi hihigit sa 6 na pagliko, katumbas ng isang gintong immortal. Hindi ito maaaring maging isang tunay na tagapagtanggol ng Dharma, ngunit isang inapo ng A. Tagapagtanggol ng Dharma. Tungkol naman sa pagpapakita dito para hanapin at talunin mo, sa tingin ko ay inayos na ito ng asawa ng iyong amo. Sabihin sa maliit na bubuyog na huwag masyadong kabahan. Matapos marinig ang kwento ng mga tagapagtanggol ng Dharma ng Nine-Tailed Heavenly Emperor, mayroon siyang mga naisip na ideya, kaya natural siyang mahiyain. Sa ganitong estado, ikaw ay papatayin ng Diyos ng tubig. Kahit na ito ay isang inapo ng Diyos ng tubig, ito rin ay isang master ng kontrol ng tubig. Kung hindi mo ito mahanap at matalo, lulunurin ka nito. Sa sama-samang pagsisikap, hindi isang problema na ibagsak ang isang maliit na inapo ng Diyos ng tubig.
Ang master ay hindi makakatulong sa iyo sa oras na ito, na maaaring ituring bilang isang pagsubok para sa iyo, isang komprehensibong pagsubok. Oo, sa tulong ng iyong dower, maaari itong ituring bilang isang koordinasyon at pagsasanay sa pagitan ng mga matataas na antas na magsasaka, at higit pa sa isang pagsubok ng lakas ng paglilinang. Inaasahan ng master ang mga resulta ng iyong paglilinang. Tandaan na gamitin ang lahat ng paraan na iyong natutunan upang harapin ang inapo ng Diyos ng tubig. Huwag mong pakinggan nakakatakot ka. Ito ay isang inapo lamang ng isang alien na hayop at hindi ganoon kalakas. Nang matapos magsalita ang matanda, talagang napaka-relax niyang Yio, dahil personal niyang pinatay ang isang pang-anim na antas na Divine Phoenix Granny. Ngayon, ang inapo ng Diyos ng tubig na binanggit ng matanda ay pang-anim na pagliko, isang pangunahing pag-iral na katumbas ng isang gintong immortal, kaya't sinabi niyang, ito ay nasa ika-anim na antas pa lamang, kaya ko na itong patayin mag-isa. Nang matapos siyang magsalita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang galit na sumpa ng matanda, asshole, sabi ko mataba ka, humihingal ka pa. Sa tingin mo pareho silang lahat sa ika-anim na pagliko. Ang 10 ika-anim na term cultivator tulad ng Divine Phoenix Granny ay hindi magiging kalaban ng inapo ng Diyos ng tubig, isang hayop ng langit at lupa. Kung minamaliit mo ang kalaban, mamamatay ka. Muli kong sinasabi, huwag kang umasa na tutulungan ka ng iyong amo, ayan. Pagkatapos magsalita, nawala si Yun Changxi sa galit. Si Yang Yio ay labis na napahiya. Sakto naman na medyo mayabang siya ngayon lang. Sinabi ng matanda na hindi siya tutulong, at walang pagpipilian si Yang Yio. Ang tanging magagawa niya ay coordinate ang Bee Fairy at ang Little Phoenix para lutisin ang problema ng magkasama. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yio sa medyo nagpapanik na Bee Fairy, Sister Jeer, huwag kang mag-alala. Hindi ito ang tunay na Diyos ng tubig, ngunit isang inapo lamang ng Diyos ng tubig. Ito ay nasa ika-anim na antas ng pinakamaraming. Talagang matatanggal natin ito sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa sa Little Phoenix. Natigilan ang Bee Fairy pagkatapos marinig ito, at hindi sinasadyang nagtanong, paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala kung paano ko nalaman. Anyway, hindi mali. Ang taong nagpapanggap na multo sa lihim ay hindi ang tunay na Water God. Kailangan mo lang malaman na tayong tatlo ay sapat na para harapin ito. Sandali lang, ikaw, ang Little Phoenix, at si Dower ay makikinig sa utos ko, at tiyak na mahahanap natin ang lalaking ito. Nagsalita si Yang Yio nang may malaking kumpiyansa. Sa katunayan, ang pagtitiwala na ito ay ibinigay sa Bee Fairy, dahil natatakot siya na ang Bee Fairy ay hindi magkaroon ng sapat na tiwala at magdusa sa oras na iyon. Ang pagtitiwala sa isang buhay at kamatayang labanan ay napakahalaga. Bagamat hindi nakikita ng Bee Fairy ang mukha ni Yang Yio sa dilim, naririnig niya ang kumpiyansa nito mula sa boses nito. Ang mga emosyon, mabuti man o masama, ay maaaring maimpluwensyahan. Sa sandaling ito, ang Bee Fairy ay naimpluwensyahan ng pagtitiwala ni Yang Yio, kaya unti-unti siyang kumalma. Maya-maya, biglang ngumiti si Bee Fairy at sinabing, sige, sabay-sabay nating hanapin ito sa utos ni Kuya Yon. Pasensya na kung napatawa ka. Demonyo akong engkanto, pero hindi ko akalain na mawawalan ako ng malay sa kritikal na sandali. Hindi talaga dapat. Haha, ito si Sister Jeer, tumawa si Yang Yian. Alam niya talaga kung ano ang nangyayari. Ang isip ng tao ay hindi nakikita at walang anyo, ngunit ito ay nasa lahat ng dako. Preconceived ang sitwasyon ni Bee Fairy. Marahil ay labis siyang humanga sa tatlong tagapag-alaga ng Nine-Tailed Heavenly Emperor at ng Water God, na iniwan ito sa kanyang isipan ng walang malay. Kaya ngayon, kasama ang madilim na kapaligiran ng Water God Temple, normal na sa kanyang isip ang magulo. Pero buti na lang at naka-recover na si Bee Fairy. Gaano man kahirap ang susunod na bagay, maaari itong magkaroon ng magandang simula. Habang si Yang Yian ay nakikipag-usap sa Bee Fairy, sa madilim at walang laman na bulwagan, ang tinig ng Water God o ang inapo ng Water God ay muling tumunog na may pagkainip. Bata, napakayabang mo. Gusto kong makita kung paano mo ako haharapin. Hanapin mo muna ako, at pagkatapos ay bibigyan kita ng ilang pampaganya para subukan. Ha. Ang mga pagbabago sa buhay na nagsasabing siya ang Diyos ng tubig ay tumunog ng may malaking pagmamalaki. Nanggaling pa rin ito sa lahat ng direksyon, at imposibleng sabihin kung nasaan ito. Nang bumagsak ang boses na ito, biglang nayanig ang buong bulwagan. Pagkatapos, si Yang Yian at ang iba ay walang laman ng sabay-sabay, at walang reaksyon, at natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa tubig. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay talagang naging isang tahimik na mundo ng tubig. Ngunit ang tubig ay hindi malalim, marahil kalahating metro, sa itaas ng mga tuhod. Ang unang reaksyon ni Yang Yio ay ang makitang katawa-tawa ito, at tumawa siya ng malakas, hoy, ikaw, sinusubukan mo bang lunurin kami ng tubig?
Nakakatawa iyon, di ba? Bagamat sinabi niya iyon, sa katunayan, si Yang Yiyu ay puno ng pagbabantay nang magsalita siya. Sa ganoong kapaligiran, ang Diyos ng tubig ay tatawag ng tubig, at hahayaan silang mahulog sa tubig ng walang anumang pakiramdam, na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang isa pang punto ay, paanong ang Guardian Water God sa ilalim ng upuan ng Nine-Tailed Emperor ay gumamit ng purong tubig para harapin sila. Matigas na sinabi ni Yang Yiyu, ngunit sa katunayan, puno siya ng pagbabantay sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang mga pagbabago sa paligid niya, at wala siyang nakitang kakaiba. Hahaha. Little guy, sa tingin mo ba ito lang lahat ng tricks na meron ako? Kung iisipin mo talaga, sobrang boring, at mamamatay ka lang, haha. Ang Diyos ng tubig ay tumunog na may mapaglarong boses, tulad ng isang gumagawa ng laro. Sinusubukang hanapin ni Yang Yiyan ang tunay na katawan ng Diyos ng tubig, kaya hindi siya kumikibo, ngunit gusto lang niyang patuloy na makipag-usap sa Diyos ng tubig. Ngunit nagpadala siya ng mensahe sa Little Phoenix at Bee Fairy, na hinihiling sa kanila na hanapin ang lokasyon ng Water God. Anong kalokohan ang Water God, kung ikaw talaga ang Guardian God sa ilalim ng upuan ng Nine-Tailed Heavenly Emperor, dapat kang lumabas at lumaban ng hayagan. Anong klase kang Diyos kung naglalaro ka ng palihim, kalokohan? Nagmura si Yang Yiyan sa kadiliman. Sa oras na ito, ang boses ng Water God ay tumunog ng may pagmamalaki, hehe. Little guy wants to use provocation. You kid will practice for 10,000 years. This is the still water space, which is the exclusive magic power of this God. Playing tricks in secret is the pleasure of this God. Gayunpaman, dahil hindi ka gumagalang sa Diyos na ito sa mga salita, kung ito ay hindi patas, hindi ka babibigyan ng Diyos ng ganito. Pagkatapos bumagsak ang Diyos ng tubig, nagkaroon ng tunog ng pagbasag ng hangin sa kadiliman. Maghanda para sa pagtatanggol. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyan. Dahil bigla niyang nalaman na ang kanyang mga paa ay parang itinapon sa semento sa tubig, lumalaki sa loob, at kahit paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan, hindi niya ito maigalaw. May problema sa tubig. Sabi ng Bee Fairy, ngunit napakalma ni Yang Yiyan nang marinig niya itong magsalita. Na-freeze silang tatlo sa tubig. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang tunog ng pagbagsak sa hangin ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ang maliit na phoenix ay puno ng apoy at kumalat sa isang iglap, na tinakpan ng tatlong tao. Isinaaktibo ni Yang Yiyan ang makukulay na damit na kayamanan sa kanyang katawan, at ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman. Nang lumabas ang apoy ng maliit na phoenix, pinaliwanag nito ang lawak na 100 metro, at malinaw na nakita ng lahat kung ano ang paparating. Ito ay mga ice cone na lumilipad mula sa manipis na hangin. Hindi na kailangang magtanong, ito ay dapat na ang Diyos ng tubig. Boom boom boom. Isa-isang tinamaan ng mga ice cone ang apoy na kalasag ng maliit na phoenix, at na-evaporate ng apoy ng munting phoenix sa mahinang tunog. Sa sandaling ito, nagkita sina Yang Yiyan at ang Bee Fairy, at nakakita ng kaunting relaxation sa mga mata ng isa't isa. Dahil ang apoy ng maliit na phoenix ay maaaring matuno ang mga ice cone na ito, nangangahulugan ito na maaari nilang matuno ang pag-atake ng Diyos ng tubig, o kahit napatayin ito. Naisip ni Yang Yiyu sa kanyang sarili, tulad ng sinabi ng matanda, ang Diyos ng tubig na ito ay isang misteryosong tao lamang. Siya ay isang inapo, at siya ay naging inapo ng Diyos ng tubig para sa kung sino ang nakakaalam kung ilang henerasyon. Walang dapat ikatakot. Shanhong, magpakulo ng tubig. Sigaw ni Yang Yiyu sa maliit na phoenix. Dinaig ng apoy ang tubig, kaya dapat silang tatlo ay makapagpatuloy sa kanilang mga gawain. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.